Ang sinaunang senior ay hindi naman ganoon kagaling. Salamat sa pagpapagod, kuya. Ang bigat. Ano bang gagawin nyo? Ha 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 ha. Siyempre, kakainin ka namin para maging hari ng lahat ng dragon. Mahal na hari, magpahinga ka na. Panahon ng mapalitan ang upuan ng Dragon Emperor. Mga taksil. So, may bahagi ng kaluluwa niya ang nakatakas. Kailangang hanapin agad. Tiyaking paglalaho niya ng tuluyan. Ding Orange Light Peak System. Matagumpay na pagbind. Bilisan mong lamunin ang anumang matinding enerhiya. Pwedeng i-unlock ang kakayahang maladyos. Makabalik sa rurok. Mga taksil, maghanda kayo. Pagbalik ko, sigurado, laos na kayo. Susunod si Eileen. Ha, umakyat na si Bailing. Talagang hindi sumuko hanggat di tapos lahat. Narinig ko ginawa niya lahat para lang iligtas ang ate niya na nakulong sa dungsyon. Ang laki na raw ng utang niya. Ni Tubo, di niya na rin mabayaran. Ang bait ni Young Master Wang Chuan. Mayaman na, mataas pa ang talento. Basta maging girlfriend ka niya kahit ilang buwan lang. Lahat ng problema solved. Yitsen, maghanda ka na, Bailin. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Ate, hintayin mo ako. Basta makasuman ako ng beefy class na contracted beast. Kaya nakitang iligtas sa dungsyon. B class lang, B class. Oh. Wow, kakaibang pangyayari. Baka makasummon si Bailing ng Mythic Sword Beast. Hahaha, isang itlog. Hahaha, ano yan, nakita ko? May nakasummon ng itlog lang. Haha, yan ba ang magical beast na nagdulot ng phenomenon? Nakakatawa naman. Hahaha, mukhang pinakawalang kwentang summon na sa kasaysayan. Hay, Priscel, pinakamababad class. Pero a class sana eh. Bakit itlog lang yan? Wala sa records na may nakasummon ng itlog pa. Teka, nagyari na ang itlog. Baka may laman talaga. Hindi alam ang lahi. Rated A, Battle Power. Walang kapangyarihan. Pampanood lang. Lizard lang ito ah. Hahaha. Kanina pa nagmamala misteryo. Yun pala class na mabahong butiki. Mukhang walang pag-asa ang ate niya. Pati utang wala ng bayad. Tapos na, talo na siya. Ininsulto mo akong butiki. Testing langgam ka. Ah, hahaha. Uy, nakita nyo, yung butiki nakaka-burp pa. Haha, Bailin. Ang suman mong pet, batang butiki lang pala. Mukhang di pa inaalisan. Bulag sa katotohanan. Kapag bumalik ang lakas ko, unang-una ko kayong gagawing abo. Kailangan kong sumipsip ng enerhiya ngayon. Paanong ganito? San, Bailin, huling pag-asa mo, nawala na rin. Last chance na ito sa'yo. Tumango ka lang at maging girlfriend ko. Ang utang mo, kami na sa pamilya Wang ang bahala. At mo, pwede ko agad padalhan ng expert para hanapin siya. Hindi na kailangan, kaya kong solusyonan. Solusyonan? Suman ng i-class butiki. Anong solusyon dyan? Si Bailing ang contract ko ngayon. Interesante. Nan. Pwede nang singilin ang utang ni Bailin. Gamitin niyo na lahat ng paraan. Basta ngayong araw, paluhurin dapat siya. Magmakaawa ka. Ate, wala talaga akong silbi. Butiki lang ang nasumon ko. Wala pang lakas. Na-detect ang high energy item, Red Fire Crystal. Uy, ang Fire Attribute Crystal ang kailangan ko. Ah, Sia Oxin, bakit mo ibinuga? Sige na, iluwa mo na. Wala siya, paano ko makikita status ni ate? Inabsorb ang Red Fire Crystal. Binalik ang firepower. Lakas ko, 0.001 na. Ikaw, batang pilyo ka. Ikaw lang at ang ate ko ang nag-ugnay sa kin. Ayos na, crystal lang yon eh. Oy, butiki naging tao. Ano ka talagang nilalang? Itim na Dragon King. Ikaw, ganito kaliit tapos Dragon King pa? Maniwala pa ako na ako ang hari. Mukhang pinakamahinang kakayahan ng butiki na to. Transform. Tanga, pag bumalik lakas ko, hindi lang makuha ate mo. Pwede ka pang gawing impress ng mga tao. Kung di lang ako umiiwas kay Ichen, hindi ako magpapakontrata at magiging tao pa. Pag nakabawi ka ng lakas mo. Hay, makulit pa rin tong butiking to. Utak ni Bailin, utang ng teacher boss. Babayaran ba o hindi ngayon? Bailian. Bayaran mo na yung utang kay teacher boss. 300 inayan ngayon. Due date, sa susunod na buwan pa. Hindi rin ganyan kalaki ang utang ko. Haha, pati tubo kasama dyan. Pag wala kang pera, huwag kang magreklamo kung dalhin ka namin sa black market pa pambayad. Benta ka sa black market, pampabayad utang. May nakababatang kapatid din sa bahay. Baka mahal ang bentahan, dagdag kita pa. Umalis ka, hahaha. May balak yatang hindi magbayad. Lumabas ka na, ibiyaw.
A-class contracted beast, legendary Fang Wolf. Bibigyan kita ng tip. Sabi ni Young Master Wang ilang beses na, pwedeng siya na magbayad ng utang mo. Hahaha, ngayon pera o hampasin at ibenta. Pili ka na lang. Ikaw na pumili. Uy, kapatid, anong ginagawa mo? Sugod. Meow. Buisit, bakit ka bumalik? Hintayin mo kami, Bailin. Hindi ka namin tatantanan. Ano bang nangyari kanina? Bakit umalis ang E-class beast? May nangyari. Baka sumakit lang ang tiyan niya. Tara na, mag-level up tayo sa dungsyon, wala tayong pera. Dongjun. Alis na tayo. Yan lang ang paraan para lumakas pa ng mabilis. Yung class butiki niya nga, hindi niyo matalo eh. Oh, mahal na hari, hindi naman dahil di kayang talunin. Bigla lang nagwala si Ibiao ko. Pagbalik namin, hanapin siya. Wala na sa bahay. Dalawa kayong palamunin. Para saan pa kayo, Xiao Yu? Contract Beast, Nether Dragon Leopard. Gutom. Sa'yo na ang dalawang walang kwentang yan. Hari, patawad po, maharlika. Bailey. Naubos na ang pasensya ko sa'yo. Para safe, beginner mode na lang tayo. Ayoko, hell mode. Hell difficulty, solo challenge. F-class na beast, kayang mamatay dito. Hahaha, ang galing ni Bailin, sumuko na talaga. Sumubok pa sa hell mode. Nasaan na yung butiki mong mabaho? Tumawag ka kay Young Master Wang, umiyak ka kahit konti. Aminin ang kasalanan, baka maawa, tulungan ka pa niya. Tama na yung arte nyo, nakakasulasok. Hell mode, so what? Tara na, mabilis rin nakabawi. Bastos, proud ka pa kahit delikado na. San? Sakto, may observation stone tayo, di ba? Tara, tingnan natin paano siya napilas. Impyernong level ng hirap. Sabi nila, sobrang wild ng mga halimaw dito. Halos wala silang takot. Pangalan, Impyernong Lobo, parehas ang panganib, tapos na tayo. Isang impyernong lobo lang, kaya niyang labanan ang E-level beast. Ang dami nila, patay na tayo dito. Takbo muna, baka makasalubong tayo ng ibang beast tamer doon. Bakit kailangan tumakbo? Hindi natin kaya. Kahit magsama tayo, pangsangkap lang tayo sa ngipin ng mga lobo na yan. Mga anak lang ng lobo to. Lamunin ang impyernong nabubulok na lobo. Core energy na ibalik sa 0.01. Muling nakuhang kakayahan, Shadow Slash. Shadow Slash, ginawang tabak ang anino. Slash at patayin kahit kailan mo gusto. Totoo ngang kayang lamunin ng mga halimaw na to ang enerhiya. Totoo bang ikaw ang naglabas ng skill na yan? Naniniwala ka na bang kaya kong iligtas ang ate mo ngayon? Ano ba talaga ang nasumon ko? Anong nangyari? Pati safe zone, wasak na. May legendary beast tamer ba dito? Yung aura kanina, nanginginig ang mga beast ko. Umalis na tayo, wag nang manood kay Bailing. Baka pati tayo madamay dito. Tuloy lang tayo. Mababa masyado ang energy ng mga halimaw dito. Lamunin ang Nightmare Spell Core Energy. Lamunin ang Shadow Rod Core, lakas na ibalik sa 0.05. Pangalan, Knight ng masasamang espiritu, sobrang delikado. Siya ang Evil Spirit Knight, boss na pang-impyernong level. Sobra tayong nakapatay ng halimaw kanina. Naalarma na siya. Hindi na tayo makakatakas. Maawa po kayo, hindi ko po kayo nakilala. Hindi ko po alam na kayo si Lin Sanzi. Karapat dapat akong parusahan. Ito na po lahat ng ipon ko sa ilang taon. Pakiusap, tanggapin niyo po. Maawa po kayo. Nakaluhod at nakiusap ang Hellboss. Nag-alok pa ng kayamanan. Nagkakagulo na ba ang mundo? Ayos lang. Salamat po sa papuri. Ang sinasabi ko, energy mo lang ang okay. Boss yon. Isang atake, patay agad ang Evil Spirit Devourer. Night Core Energy, nilamon ang AV Forest Dungeon. Core Energy na ibalik sa 0.2. Muling nakuha ang kapangyarihan ng lahi ng dragon. Nabawi ang Dragon Prestige. Pwedeng magkaroon ng anyo ng dragon kahit sandali. Sobrang lakas na. Ang lakas niya. Huwag ka na magtanga-tanga. Tanggapin mo na itong mga bagay na to. Flame Core ng Evil Spirit Knight. A-grade na material, Niebeng Iro ng Impyerno. Mataas na forging material, Soul Crystal. Purong Soul Energy Body. Re ng Impyernong Warhorse. Pwedeng tumawag ng Ghost Horse Mount. Flame Core, Niebeng Iron ng Impyerno. Ang dami pang Soul Crystal at ginto. Hihi, salamat sa'yo, Lin Hao. Sobrang salamat talaga. Mababayaran na rin namin ang utang. Tara, labas na tayo.
Sayang naman, tagal nating naghintay, hindi lumitaw ang Legendary Beast Tamer. Nga, kung makakuha tayo kahit konting biyaya sa mga pro na yun, busog na busog tayo. O ay, hindi ba't ikaw yung matalinong solo player sa Hell Mode? Bailin, buhay ka pa pala. Malamang yung Legendary Beast Tamer ang nag-clear ng Dongshun, kaya siya nakatakas. Tingnan natin magkano ang halaga. Heh. Bailian, yan lang ba mga nakuha mong luot? Huwag mong sabihin pati boss ng Hell Mode, lahat ng basura sa pugad. Kinuha mo talaga lahat ha. Wala pa sigurong asong kakain dito, masyadong matigas. Mas mabuti pa, huwag mo nang abalahin ang staff. Huwag mong dudumihan ang counter nila. Kahit basura ang tinda ko, mas okay pa rin kaysa sa isang tao dyan, na parang aso lang, laging nagpapakabait kay Wang Chuan para sa tira-tira. Ang kapal ng mukha mong kausapin ako ng ganyan. Gusto mong mamatay? Detektado ang high energy item. Moonlight staff. Heh. Anong sabihin mo, pustahan tayo? Bakit ako makikipagpustahan sa batang kagaya mo? Ipusta natin yung staff mo. Sabi ko, mabibenta ko tong mga materials ng 10 million. Tama ako, sakin na yung staff. Pag mali ako, ikaw bahala sa akin. Bahala ka kung anong gusto mo gawin. Haha, sige, game. Pag natalo ka, paluhurin mo si Bailing at magsorry sa harap ko. Bless you, Bobo. Iyan ay ang fire core ng Evil Spirit Knight. Pati itong mga Nether Black Aron at Soul Crystals. Totoong galing Hell Mode Dongshun yan. Ano? Imposible yan. Basura sa ranking, di nga makapasa sa beginner difficulty eh. Basura ka talaga, staff, alam mo ba talaga yan? Tawagin niyo boss niyo. Anong nangyayari dito? Sabi ng staff niyo, itong mga kalat daw galing Hell Mode Dongshun. Paano mo ba tinuruan to? Patingin nga. Aba, Hell Mode materials nga ito. Napaka-pure ng fire core nito. Only solo sa Dark Forest Dongshun lumalabas to. Miss, bibilhin namin lahat ng to sa highest market price. Total, 14 million. Parang imposible yan. Boss, baka nagkamali ka. Si Bailing contractual lang yan. A rank beast tamer lang siya. Buhay siya mula. Hell Mode, sobra na nga yun eh. Huwag kang magpaloko dyan boss. Tumahimik kayo. Nagdududa kayo sa appraisal ko? 20 taon na ako sa trabahong to. Hell Mode materials, kahit nakapikit makikilala ko yan. Suriin mong mabuti. Baka ginamitan niya ng trick yan. Kahit ano pa, Hell Mode pa rin ang yari nito. Gutao tapos napustahan. Ibato mo na ang Moonlight staff. Walang kwenta yung reklamo mo. Paano kung malalaman? Baka kasabot ka ng boss na to para lokohin ako. Ang tapang mo, nagsisinungaling ka pa sa harap ko. Walang kwenta ka. Sumubok ka lang, patay ka sa akin. Hayten, sugod. Anong nangyari sa'yo, Haten? Patayin mo siya. Kuninin mo balik ang gamit ko. Ang saya mo naman noong maliit ka pa. Si Acheng ay beast ko. May blood contract kami. Paano niya ako pagtataksilan? Datang. Baliw ka na ba? Hindi ako makapaniwala. Nawala ang master ng Energy Jade Beast. Ito ba talaga dahilan bakit nakalampas sa Hell Mode? Pusta mo, akin na. Yay. Sir, wag niyo na lang patulan ang mga tanga na yan. Detektado high energy item, Moon Elemental Crystal. Magkano ang crystals na yan? Mga 11 million siguro. Bibilhin niyo po ba? Yung mga elemental crystal na iyon, bibilhin na namin. Grabe naman. Kakabili pa lang, ginastos na ulit. Ano ba talaga ang pagkatao ng batang ito? Sapat ang natitirang pera pang bayad ng utang. Nakuha ulit ang lakas ng buwan. Ang puwersa ng buwan, 100 F na lakas. Spell power, balik 0.25 na. Nabalik din spell casting skill. Pero kulang pa. Lihaw, lumakas ka na ulit. Pwede na ba tayong pumunta sa Ghost Tomb para iligtas ang ate ko? Sige na, tulungan mo ako. Sure, walang problema. Pero pagkatapos iligtas ang ate mo, may isa lang akong kondisyon. Anong kondisyon? Basta kakayanin ko. Hanapan mo ako ng Thunder Elemental Crystal. Pag nakuha ko ang Thunder Power ulit, kahit habulin tayo ni Ichen, may panlaban na ako. Walang problema, sa job change test next week. Top scorer sa both academics and combat. May prize na top grade Thunder Elemental Crystal. Special reward yon. Tara na, start na tayo agad. 14 million, bayad utang na. Your Highness. Ayon sa trading house, yung White Spirit Beast nagbenta ng Hell Mode materials. Ay rank lizard nakapasa ng Hell difficulty. Halatang joke lang yun. Siguro swerte lang tumama sa loot. Pero Your Highness, yung batang lalaki sa tabi ni Bailing, may kakaiba. Kaya niyang kontrolin ang beast ni Gutao. Kung hindi ko pinasok si Atang sa beast space, baka namatay na ako. Kasi mababa talaga ang potential ng mga beast nyo. Galingan nyo pa. 8th class Beastmaster, Wang Xiao. Tapos nabayad utang si Bailing. Sunod niyan tiyak pupunta sila sa Ghost Tomb para iligtas siya. Ate niya. Bakit hindi tayo gumawa ng key aksidente sa Dongshun? O ito gamitin mo Mace Word Formation galing kay dad ko. Double insurance. Ngayon siguradong makukuha ko na sila. Ito, panlaban sa boss ng Hell Mode, Bailin. Ikaw na ang susunod. Siguradong patay ka na Bailin. Ate, nandito na kami. Ang mga Shadow Warrior na to, sila ang mga naligaw at natrap sa Shadow Maze. Matalino sila. Kaya pala walang takot lumapit. Sa Dongshun na to, kahit saan sila nandun.
Dapat mag-ingat tayo. Wala talagang ligtas dito. Sandy, gusto mo ba manood ng fireworks? Ano ibig mong sabihin? Ito na, fireworks. Sumipsip ng daming energy core ng Silver Warrior. Lakas ko, balik na sa 0.3. Ang astig mo na talaga. Malinis na lahat. Sa lagay na yan, naniniwala na ako na ikaw ang Black Dragon King. Ah, yung amoy ba yan, siya ba talaga ang darating? Hindi, mukhang mahina siya. Chance ko na to para kainin siya. Sa harap na, doon na trap ang ate mo. Tama. May formation dito. Hahaha. Ayan, dito rin sila dumaan. Sulit ang paghihintay ko, Wang Chuan. Ano bang balak mo? Basta ako, lahat ng lalaki na pupusuan ko. Walang nakakataka sa akin. Dati, gusto ko pa makipaglaro ng matagal. Ngayon, gusto ko na kayong puksain. Lulubog kayo dito. Bailey, ang kapal ng mukha mo. Hintayin mong gumana ang Maze Word Formation. Gusto ko makita ginigiba ka buhay. Mga walang kwenta kayong lahat. Turuan niyo sila ng leksyon. Asan na ang lizard mo? Labas mo na, pakipaglaban na. TSA, yung palaging nagbuburp na walang silbi. Natakot ka ba at nagtatago sa lupa? Hailin, dahil magiging close na tayo. Sasabihin ko pa isang sikreto. Hahaha, yung tanga mong mga magulang dati, tinanggihan ang proposal ko. Dinala ko sila sa pinakaloob ng maze ng libingan. Sila ang naging mga magulang ng iyong mga dancer. Ikaw ang pumatay sa kanila. Hindi. Ang nanay at tatay mo, pinatay sila ng Beastmaster. Akala niya monster sila. Hahaha, hindi ako yun. Kailangan kitang patayin. Hahaha. Patayin mo ako, lumabas ka muna dito. Gusto mong paano siya mamatay? Iputol-putol siya. Gagawin kitang pumatay sa kanya gamit ang sarili mong kamay. Hahaha. Takot ka na, duling na bata. Bailey, umaasa ka pa sa batang ito na iligtas ka? Baka ni Diapers hindi pa natuyo. Harry, patayin na lang diretsyo. Simulan ang formation. Durugin ang batang ito hanggang maging pulang laman. Nan. Ingat. Ingat, huwag mong ipasa sa kanya. Ingat, baka ang abo mo ay ikalat niya. Lin Hao. Tiete. Ganyang simple formation, gustong pumatay ng dragon? Hindi, impossible. Anong klaseng halimaw ka? Ibigay ang buong lakas. Palakasin ang formation. Patayin siya. Patayin siya. Kalat. Nagpapanggap lang na may kapangyarihan. Kayong lahat, umpisahan na. Mamatay ka na. Umalis ka. Si Ayu may bagong lakas. Ginawa mo ito, Ayu. Lahi, Nether Dragon Leopard, Potential. Rating, sobrang lakas sa laban. Sinadyang magpakaloko sa battle mode. Pagpunit sa kanya. Nakakatawa. Hahaha. Bailey, nakita mo ba? Ito ang East Nether Dragon Leopard. May 5 dugo ng dragon. Tunay naman dirigma ng dragon. 5. Napakababa. Tiete. Tingnan natin kung tatawa ka pa mamaya. Ayu, Nether Blast, gawing abo siya. Walang kwenta. Cancel. Ano? Siguro nagkataon lang yan. Ayu, mag-concentrate ka. Nether Claw Strike. Hahaha. Nag-iba ang paligid. Ito ang lakas ng East Dragon Warrior. Mamatay ka na. Cancel. Ito. Paano mangyayari ito? Hindi ako naniniwala, peke ito. Ayu, lumaban ka. Ipakita sa kanya ang tunay na lakas ng dragon. Sunugin ang Dragon Blood, Nether Dragon Soul. Gamitin ang dugo bilang gasolina. Maging isang dragon. Ano pa ang gagamitin mong pampatigil ngayon? Mamatay ka na. Cancel. May iba pa ba? Ano ka talaga? Ako naman. Dogburn SFI. Makinig, lulunin ang Nether Dragon Leopard. Dragon Blood, lakas ay bumalik sa 0.5. Tapos na ito. Bilis! Huwag kang lumapit, tatay ko si Wang Qiang. Isa siya sa mga kinatawan ng federasyon. Sinabi ko, papatayin ka niya mismo. Subukan mong galawin ako, hindi ka patatawarin ni Wang Qiang. Pati si Bailey, hindi rin. Mamamatay kayong lahat. Luhod. Ang aking paa. Bailing, gawin mo na. Huwag, Bailing. Nagkamali ako, tawa ko, sorry. Isa akong hayop, maawa ka, huwag mo akong patayin. Pinilit lang talaga ako ng tatay ko. Patawarin mo ako, sa'yo na lahat ng pera ko. Magpapakaaso ako sa'yo. Please, huwag mo akong patayin. Totoo, nagkamali na ako. Nagsisisi ako, sorry na. Ngayon lang niya na-realize na mamamatay na siya. Salamat, Linghe. Seryoso, salamat talaga. Tama na, oras na para iligtas ang ate mo.
Sila ay ginamit niya lang na energy. Gising ka na? Magsalita ka na. Tigilan mong magpanggap na patay. Panginoon, patawad po. Hindi ko alam na kayo po pala yan. Nandito ako para hanapin ang isang tao. Simula nung kayo ay pumasok sa likod na pinto, nararamdaman ko na ang presensya niyo. Yung isang babae, konektado kay Miss na ito sa dugo. Hindi po ako nagwalang bahala. Hindi po ako nangahas kumuha ng life energy niya. Nagbigay pa nga ako ng wood spirit essence para palakasin siya. Tingnan nyo, mas maganda pa hitsura niya ngayon kaysa nung dumating. Inaamin mong ikaw ang dumampot, di ba? 8. Ito ang lahat ng naipon ko. Pakiusap, patawarin niyo na ako. At least, marunong kang makisama. Pero ikaw ba talaga ang boss ng dungsyon na to? Pag pinatay ka namin, mahihirapan kaming makaalis. Hindi, wag. Inabsorb niya ang life ng libong taong puno. Original power bumalik sa 0.6. Nagdagdag lang ng 0.1. Sakto lang, survival mode. Huwag kang iyak ng iyak, magsasara na ang dungsyon. Ilagay na lahat ng loot. Tama. Hindi na ako iiyak, pangako. Tengwan King Armor, Ancient Tomb Ring, Skillbook, Beastmaster. Ang dami naman. Alis na tayo. Yung nilalang na yon pwedeng maging tao at kaya niyang protektahan ang mga tao. Baka hindi talaga siya si Black Dragon King. Kailangan ko pang kumpirmahin. Si Yaolin, makakauwi na ako. Ate, gising ka na sa wakas. Grabe, kinabahan ako. Na-detect ang super energy item, Lingguang Jade. Super taas ng energy. Ate, ipakikilala ko siya sa'yo. Siya si Lin Hao, siya ang sa atin. Pwede ko bang hipuin yan? Uy, ate, hindi basta-basta pwedeng hinahangad yan. Ate, anong sinasabi mo? Yung jade ang tinutukoy ko. Ang necklace pala ang ibig sabihin mo. Sige, kunin mo, ate na bahala dyan. Alagaan mo yan mabuti ha. Bigay yan ni mama, mahalaga yan. Esan? Ate, bakit mo pa hinahaplos ulo niya? Ate, alam mo ba ang ginagawa mo? Bakit? Si Yaolin, si Lin Hao kasi. Power restore to 1.6. Unlock skill. Spiritual sense activated. Dagdag agad ng isa. Mas marami pa kaysa dati kong na-absorb na spirit essence. Maging ang mga natalong magical beasts, mas marami pa dito. Pero jade lang naman to, ordinaryo lang. Bakit kaya ganito? Dahil kaya sa kanya? Gamitin ko ang spiritual sense para tignan. Ganito pala. Purong spiritual body. Malinis ang isip niya, banayad ang spiritual energy. Dahil sa katawan niya, kaya ganito ang epekto ng jade. Matagal na itong pinangalagaan. Pati si Bailing, hindi rin basta-basta ang katawan niya. Heto, salamat. Walang anuman, basta gusto mo, okay na yan. Marunong na pala siyang magpasalamat. Kapag nag-level up ka, mabagal ba kumpara sa iba? Paano mo nalaman, little bro? Sabi ng professor ko, bobo raw ako sa pag-train. Halos gustong tanggalin na ako sa school. May kakaiba kang katawan, huwag mong pansinin ang sinabing walang kwenta. Bakit naman ako magiging kakaiba? Halimbawa sa laro, ang iba, 0 XP lang para umangat ng level. Sa'yo, 100,000 XP kailangan mo. Maski malaki dapat, mabilis mag-increase yan sa'yo. Bilis din tumataas yung karanasan mo. Gets mo ba? Ang importante, umaapaw yung experience mo. Nabibigay mo rin sa lahat. Ang galing naman. Wow, thanks ha, inisip mo pa akong pasayahin. Gusto niyo talagang magbanggaan ng bola at dragon, ano? Power restore to 1.6001. Ay, bahala na. Alam mo ba kung ano ang hinahawakan mo? Bakit papayag ang hari? Nayakapin ng chubby na babaeng tao. Hindi siya ang Black Demon King. Pero paano kung hindi ganoon? Kailangan ko pang suriin uli. Patay na si Wang Chuan. Namatay siya sa Shady Grave Maze na iyon. Huwag kayong magalit, sir. Imbestigahan, hanapin. Sino ang kasama ni Chuan nung huling pumasok sa dungsyon? Sino ang teammates niya? Ano na nangyari sa Dark Dragon Panda niya? Gibatan ang lupa, hanapin ang pumatay sa kanya. Gusto kong magdusa siya ng sobra. Opo, sir, ginagalaw ko na lahat ng koneksyon para dito. Tay, alam ko na tungkol kay Xiao Chuan. Alam mo na? Sa listahan ng mga pumasok ng dungsyon kasama si Kuya, may babae doon ang pangalan ay Bailin. Patay na lahat ng iba. Siya lang ang buhay. Si Bailin ang gusto talaga ni Chuan mula noon. Ayon sa investigasyon ko, may kakaibang energy na naiwan doon. Naputol agad yung Dragon Panther. Hindi kaya ni Bailin gawin yun mag-isa. Malamang may malakas na kasama siya na hindi natin alam. Hindi ko care kung sino siya. Sumubok siyang galawin ang Wang family. Dali. Ipakuha mo siya ngayon din. Huwag kang magmadali, Tay. Malapit na ang nationwide career change exam. Buong city naka-lockdown. Lahat ng family at federasyon nakatingin sa atin. Hindi pwedeng mag-ingay at damputin ang tao. Ibig mong sabihin, examine din si Bailin ngayong taon? Ang exam kung saan life and death ang labanan. Magpaparegister ako bilang proctor ng exam. Papasok ako sa exam na iyon. Ako na bahala sa ganti para kay Kuya. Ayos, si J. Sa'yo ko na ito iwan. Lihaw, ito yung skill book para sa Beastaming. Ang basic skill ng life resonance, sobrang useful. Sabi dito, pwede mong i-activate anytime para makakuha ka ng 5 boost sa base strength mo. Yan na pala ang super useful for leveling up.
Grabe, ito na pala. Strength boost naging 20 na. At dahil contract feedback, pati Beastmaster makakakuha ng 0.0 isa stat bonus mula sa pet. Salamat, Linhao. Ay, grabe. Sige na nga, parang malakas talaga yung skill na yan. Si Aolin, aralin mo na yan. Skill na Life Resonance, master na. Panalo na sa exam na to. Lista ng mga premyo sa exam. Sigurado ka bang may Radium Elemental Crystal? Yup, official yan. Premyo yon sa top isa score. Isa sa mga prize. Malakas ang radium, panlaban talaga. Matindi ang destructive power. Swak pang kontra sa resist ng Dragon Race. Ang lakas ko sobrang bagal mag-recover ngayon. Kaya ko lang 11,000. Kapag nakaharap ako ng mas malakas na tauhan ni White Dragon King, siguradong sakit sa ulo yon. Kailangan kong makuha agad. Maghahanda na ako papuntang school. Uy, si Bailin pala yon. Naglalakas loob pa siyang pumasok sa school. Narinig ko na bayaran na niya lahat ng utang kay Wang Chuan. Baka gumamit ng madumi ng paraan yan. Contract level beast tamer lang siya. Saan naman siya kukuha ng ganun ng pera? Uy, hinaan nyo boses nyo. Hindi nyo ba narinig na patay na raw si Wang Chuan sa labas? Hindi ganun ang kasimple ang nangyari. Lisad, si Limang ang magtitest ng lakas niya. Haha, relax lang, Kuya Chuan. Mukhang-mukhang lang umaasa yung chick na yan. May bitbit pa siyang anak. Tignan nyo kung paano ko siya mapapahiya. Uy, hindi ba ito ang sikat na bailin ng school natin? Sabi nila yumaman ka na raw. Malinis ba talaga ang pera mo? May oras ka pang magdala ng bata sa school. Kanino naman galing yan? Ahahahaha. Limang, dahan-dahan lang salita mo. Tabi ka dyan. Pwede namang tumabi. Basta tawagin muna ako ng bata ng papa. Ah, ako ang may gawa niyan. Napalo ko lang siya nang hindi sinasadya. Grabe, ganito pala kapag may 0.01 lang akong nakuha. Gaano na kaya kalakas si Linghao ngayon? Tara na. Namamalik mata lang ba ako kanina? Si Limang pati baboy damo niya, napalipad ni Bailin ng isang sampal. Lakas at bilis noon ha. Totoo nga, hindi kaya inaalihan si Bailin ng Ancient Battle So. Ganitong purong lakas ng katawan, hindi ito basta-basta beast tamer. Parang sanay na sanay sa suntukan. Isang close combat master talaga. Kuya Chuang, di ba beast tamer dapat si Bailin? Mali yata ang akala natin sa kanya. Baka may dalawa siyang rare na propesyon. Pero, ganun lang. Tara na. Kaklase, ilang taon kayong nagsanay. Panahon na para ipakita ang galing nyo. Ngayong taon sa Thunder Valley Secret Realm. Magbubukas ito after 1 hour. Simple lang ang rules. Solo survival sa Secret Realm. Awayan, kompletuin ang monster boxes. Gawin ang random tasks at mag-explore ng special areas. Makakakuha ng points lahat. Lightning crystal na ito, pure grade pa. Kapag na-absorb ng lightning bug ko, baka mag-evolve agad. Legendary item, pwede kang mamili. Super generous na Supreme Academy. Grabe, ang daming reward. Sayang, siguradong ang mga halimaw ang mananalo. Okay din ang purity. Kahit mahina ang lightning rune, tama na yan para gumana ilan sa lightning abilities ko. Kailangan ko talaga makuha ito. Punta na ako teleport area. Ready na papasok. Ay, sayang si Wang Chuan. Sa pamilya niya at sa kanyang Umbra Dragon Leopard, siya ang may pinakamalaking pag-asa sa mataas na ranggo sa klase natin. Ala, ang kapalaran minsan di mo talaga matantya. Guru Wang, sa tingin mo ba may kinalaman si Bailing sa pagkamatay ni Wang Chuan? Kilala ko naman yung batang si Bailin. Mabait siya. Pero ang contracted beast niya, pinaka-ordinaryong level na butiki lang. Basta makagraduate lang sa magandang kolehiyo, ayos na yun. Ay, tignan mo si Bailin, kasama pa yung maliit niyang kamag-anak. Sa tingin ko baka di pa siya makakolehiyo. Di naman siguro ganoon. Kanina narinig ko, na napalipad niya si Limang kasama ang baboy sa isang sampal. Si Limang nga, nasa klinik pa hanggang ngayon. Tiate, malay mo gumamit siya ng single-use na item, o kaya naman super swerte lang. Sa college entrance, lahat tinitingnan. Kahit magaling siya, kumpara ba kay Zhao Xuqing na may level na Thunder Warhawk? O si Sun Haoming na may level na Lava Beast? Kung sarili lang niyang lakas, anong laban niya kapag totoong monster horde na? Pansin sa lahat ng examini, magsisimula na ang teleportation. May naririnig akong kakaiba sa entrance exam world, parang may tumatawag sa akin. Pabugso-bugso. Malabo ang direksyon. Basta nasa kailaliman ng bangin. Nakakainis. Mahina pa akong masyado para malaman ng eksakto. Anong nangyari kay Linhao? Parang may tumatawag sa akin. Habang kumakatay ng mga maliit na monster, hanap pa rin. May monsters na lumitaw. Subukan ko nga. Parang nagtatagtad lang ng gulay. Kumusta ako, Linhao? Ayos lang, nakakatipid ako ng lakas dahil sa'yo. Salamat talaga sa'yo. Diretso pa tayo sa loob. Madali lang pala. Hahaha, pag tuloy-tuloy ganito, garantisado unang pwesto ako. Nakakainis, ang hirap patayin. Ba't parang gumagalaw ang lupa? Hindi nagwawala yung mga monster. Ang ingay oh.
Tumatakbo sila palayo. Siya, yun. Lipad, tignan kung ano meron. Nakakainis, basa ang pader na to. Entrance exam world. Bakit biglang nagkaganito kalaki ang moisture? Warning sa lahat ng examinee. Detected unknown large-scale monster activity. Parang magkaka-monster horde ulit. Agad mag-evacuate sa pinakamalapit na safe zone. Unahin ang buhay. Anong large-scale beastide na naman yan? Naku, tumakbo na tayo. Dito tayo, parang may tumatawag sa akin. Sumasalubong kami sa beastide. Tingnan nyo, si Bailin yon. Baliw na ba siya? Papunta siya sa gitna ng beastide. Bitbit pa yung bata, parang naghahanap ng kamatayan. Anong pakay nila? Gusto yata niya mamatay agad. Dinala mo pa dito ang beast's high. Totoo ba to? Sumalungat talaga kami sa beastide. Sumunod ng mabuti, malapit na tayo. Imposible to, paano nangyari yan? Umiwas yung beastide sa kanila. Anong meron sa katawan nila? May legendary artifact ba siya para takasan ang beastide? Lakarin pa rin nila pabalik sa direksyon ng tide. Anong meron sa loob at sinusugal nila lahat? Ang galing ni Teacher Wang Chao. Sino mag-aakala na sa dulo ng kanyon na to? May nakatagong sugatang Black Dragon Guard pala. Kung di kayo magaling sa formations, sir, di na natin siya madadala. Lapit pa lang, ang hirap na. Pag napatay natin, yung material sobrang mahal niyan. Lalo na kung makuha natin loyalty ng ganyang klase ng monster. Supreme Academy. Paparating na ako. San, hawakan ng mahigpit ang halimaw na to. Wala na siyang lakas. Sino pwedeng tumulong sa huli kong contract seal? Shared ang points. Ako, Wang Chuang, ipapasok ko siya sa top school. Kung di lang dahil hinahanap ng tao ang Black Dragon King, matagal na tayong nadali ng mga tauhan niya. Kayo, mga langgam lang, di nyo ko matatalo. Kahit kalahating piraso lang ng katawan ko. Hahaha, di ko pinapansin yung Black Dragon King kung sino siya. Sumunod ka na lang sa akin. Papaunlakan kita, masarap at maginhawa buhay mo. A level na Dragon Suppression Array. Bigay todo, supuin. Hahaha, Bailian o Bailian. Sobrang swerte mo sa akin. Gusto ko sanang samantalahin na proctor ako dito. Para lusutan ka dito sa instance na to. Di ko akalaing dito pa ako makakatsamba ng swerte. Halos patay na Pureblood Black Dragon to. Basta makontrata ko siya. Wala na, lahat ng clearing. Wang clan, lahat, apakan ko na lang. Ngayon na mismo, tulungan niyo akong i-activate ang Blood Soul. Kailangan lang masil ang kontrata. Kapag sealed na, akin na siyang utusan. Lahat na nandito, magiging co-credit holders. Hindi ko tatanggapin ang ganitong kahihiyan. Mas mabuting masunog na lang ang Dragon Soul ko, kaysa maging alipin. Last struggle bago mawala. Yung mga namatay, pabigat lang naman sila. Lisensyado, pinalit natin buhay nila sa Dragon. Sapat na, bawal umatras ang lahat. Kapag mas malakas ang laban, mas malaki ang potensyal pagkakontrata. Simulan ang Blood Sacrifice Soul Snatch Technique. Hindi ko nakita si His Majesty. Nakakahiya sa hari, kaya tanging kamatayan hindi matalo ng kaaway. Pinayagan ba kitang magpakamatay? Opo, His Majesty Black Dragon King. Ano nangyayari? Hindi sapat ang blood essence. Bailin. At itong bata. Talagang dumarating ka kapag kailangan ko ng offering. Saktong-sakto, kailangan ko ng sacrifice para ma-stabilize ko ang kontrata. Kayong dalawa pa talaga lumapit dito. Your Majesty. Kayo ba talaga yan, His Majesty? Lingkod dito. Yours truly, Your Majesty. Pose. Imposible yan. Yung formation ko, blood essence ko, di talaga ako makapaniwala. Ano ka ba talaga? May lakas ka pang pag nasaan ang loyal troops ko. Kung galawin mo kami ang Wang Clan. Wang Clan mo. Ikaw ang nagpagawa nito sa akin. Snow Thunder Dragon Suppression Array. Pasabugin na. Pinatay niya kaming lahat. Ang kapangyarihan. Ito ang lakas. Lakas galing sa buhay ng mga walang silbi. Tingnan mo kung paano kita sisirain. Iyan lang ba ang binibida mo? Ikaw, sino ka talaga? Ito ang unang pagkagalit niya. Your Majesty, kasalanan ko. Di ako nagtagumpay na iligtas sarili ko. Napaabala pa kita pumagitna. Pero sa huling hininga ko, nakita ko pa rin kayo. Payapa na po ako. Gamutin. Hinabol ako ng White Dragon King ng matagal. Ubus na ang life essence ko. Kahit gumaling ang katawan, ilang beses na lang ako pwedeng mabuhay. Sana po wag nang sayangin, Your Majesty. Salamat, Black Scale. Hindi po. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko sa inyo. Kaunti na lang ang buhay ko. Kung may matitirang Dragon Essence, sana maging tulong para makabawi kayo. Iyan ang huli kong karangalan. May anak pa akong babae. Ang pangalan ay Heiyu. Naliligaw sa mundo ng tao. Kung mabuhay pa siya, baka makatulong din siya sa inyo balang araw. Heiyu. Naalala ko na. Din, nag-absorb ng purong itim na dugo. Ang lakas ng Dragon Guard ay bumalik sa 3.5. Linhao, kahit ano mangyari sa hinaharap, lagi akong nasa tabi mo. Tutulungan kita hanggat kaya ko. Tinulungan mo ako. Alam kong mahina ako. Kulang din ako sa karanasan. Minsan, di ko man lang maintindihan ang mga kaaway o problema mo. Ikaw ang bumunot sa akin mula sa kawalang pag-asa. Ipinakita mo sa akin ang ibang mundong di ko alam.
Di ko alam ang galit sa pagitan ng Black Dragon King at ng Dragon Tribe. Pero ang nakikita kong linhaw, pinoprotektahan ako kapag inaapi ako. Nababalisa siya kapag kinukumusta siya ng ate ko. Nalulungkot siya para sa tapat niyang tauhan. Gusto kong tulungan ka, hindi dahil sa kontrata, at hindi rin bilang sukli. Gusto ko lang talaga, kahit harapin ko pa, ang isang tagapamahala ng mundo. Isang makapangyarihang nilalang, na kayang durugin ang buong buhay mo. Maliit lang ang mundo ko, may ate lang ako. Ngayon may ikaw na sa buhay ko. Kung ang tagapamahala ng mundo ay gustong wasakin ang mundo ko, kahit mahina ako, mananatili pa rin ako sa tabi mo. Sige, ayusin muna natin to dito. Tapos kunin na natin yung radium element crystal. Pagkatapos ng moisture surge, marami tayong points makuha. Mukhang maraming nakuha ang batch ng mga examinee ngayon. O ay, tingnan mo, si Kuya Zhao umabot na sa 2,800 points. Grabe ang Thunder War Eagle. Di rin nagpapatalo si Sun Hao. 2,550 points, parang bulldozer yung Lava Giant Beast. Haha, team natin may 1,800 points din. Pasok na tayo sa top university ngayon. Oy, hoy, nakita niyo ba lumabas si Bailin? Yung may kasamang sumasabit pa, may lakas ng loob pang suungin ang moisture surge. Sumalungat siya sa agos sa loob ng moisture surge. Baka nabaliw na talaga siya sa takot. Di pa rin sila lumalabas. Baka hinanap na yung thunder hunting dog o nilapan na siya. Nakita ko mismo na pumunta sila ng bata sa pugad ng halimaw. Nakakatakot ang itsura nung eksena na yun. Hindi niya alam ang limit niya. Kasalanan niya sakaling mamatay siya. Mukhang patay na nga siya. Atensyon sa lahat ng examinee. Ang pasukan sa Thunder Valley Secret Realm ay isasara pilit matapos ang 5 minuto. Mukhang wala nang ibang lalabas. Si Bailin, nakalabas na siya. Paano nangyari yun? Saan sila lumabas? Sa gitna ng moisture surge. Kaklase, pakipakita ang BE mo at ang mga nakuha mo. Yeah, 55,000. Namamalik mata ba ako? Parang sobra ng 2 0. Hindi, imposible, hindi talaga pwede. 50,000, ilang nila lang ang kailangang patayin yan? Hindi ito points na makukuha lang sa pagpatay ng halimaw. Mandaraya, siguradong may daya. Nagka-error ang system, siguradong may mali. 55,000. Tinapos ba niya lahat ng boss sa Thunder Valley? Ano bang ginawa niya sa loob? Lahat ng puntos ni Lin Hao Black Scale, na credit sa amin. Tara na, ciao. Esan. I lock agad ang points data. I activate ang highest level compound program. Lahat ng exam proctor, tech team, dito agad magtipon sa akin. Principal, sobrang labo nitong data. Kahit pumatay ng E-level boss, ilang libo lang ang points. At kahit na level, di lalampas ng 20,000. 54,000. Posible bang in-hack ang system? O baka may logic error? Yung kontratang bis ni Bailing a level lang. Paunang check, normal ang takbo ng system. Walang irregular access sa points entry port. Sabi sa data source, one time lang ang points. Galing sa unknown individual na sobrang lakas. Ibig sabihin, technically, valid ang entry ng points. Pero walang logic talaga. Kailangan si Bailing mismo ang magpaliwanag. Pakitawag siya agad dito. Kaklase Bailin. Ang resulta ng points mo ang lumilikha ng malakas na usapan. Para siguraduhin ang fairness ng exam, kailangan namin ng ebidensya mula sa'yo. Ayon sa system record, natapos mo ang unknown individual hunt. Paliwanag mo ang nangyari dito. Ito ang Dragon's Majesty. At napakapuro at bigat ng Dark Aura. Ang scales nito sobrang natural ang texture. Halata ang aura ng batas dito. Ang lakas nito parang walang hanggan. Siguradong hindi ito scale ng Demon o Earth Dragon. Ito ay pure blood Black Dragon Spirit. At kakaunti pa lang mula nang mamatay ang may-ari nito. Napakataas ng lakas. Impossible, pure blood Black Dragon. Hindi ba legend lang yun? Sabi, kada isa sa kanila, may lakas silang umawasak ng syudad. Lagpas sila sa kahit anong mythical beast. Narinig ko sa elders namin, mula naglaho ang Emperor Black Dragon 1,000 years ago. Halos di na makita ang pure blood Black Dragons. Minsan na lang napapalita, at laging sa lugar na di mapuntahan ng tao. Bawat isa, parang walking disaster. Paano niya matatalo yun? Kahit sugatan na at halos mamatay, imposible pa rin patayin. Hindi talaga niya kaya, malabo, itong scale. O baka naman nakuha lang niya ito sa kung saan. Baka souvenir pa ng isang Dragon Slayer noon. Iwan na lang na token. Bailian, ikwento mo ang detalye ng laban. Kung hindi, di ka paniniwalaan. Wala nang kailangang investigahan. Isa iyang guro mula sa Supreme Academy. Supreme Academy, pinakamagandang universidad sa buong bansa. Ang estudyanteng ito, ako si Black Moon, Special Recruitment Advisor ng Supreme Academy. Gusto ko siya.
Hindi patas, bakit Supreme Academy lang ang magdedesisyon? Asan ang ebidensya? Asan ang proseso? Kahit advisor ka pa ng Supreme Academy, hindi pwedeng baliwalain ang katotohanan. Patayin ang pure blood Black Dragon, hindi to makatotohanan. Papayagan niyo pumasok ang cheater sa top university. Paglabag sa fairness. Ano ba ang definition niyo ng patas? Sukatin ang iba base sa sarili mong ignoransya. Guro Black Moon, ibig niyong sabihin, sobra talaga ang lakas ng pure blood Black Dragon. Ang lakas, katawan, Dragon's Majesty niya. Parang sakuna para sa tao. Pero ang marangal na Dragon Clan, ang pride nila nakatanim sa buto. Dahil nga dyan, pagdating sa totoong bond, halos obsessed sila sa loyalty. Sa scale na to, ang Dragon's Majesty buo pa rin. Ang naiwan na enerhiya, walang laban, walang galit, pusong loob na sakripisyo mula sa Dragon ito. Matapos sunugin ang Dragon Soul niya, naiwan ang scale. Di ito pilit na hulog sa laban. Patunay na, hindi siya pinaslang na pure blood dragon, kundi kusa siyang nag-alay ng sarili. Kung paanong nagawa iyon, iyon ang oportunidad at kakayahan ni Bailin. Valid at tama ang points ni Bailin. May tanong pa ba? Kusang nag-alay kay Ilin ng galing? Anong espesyal meron kay Bailin? Para isipin ng dragon mag-alay ng sarili? Imposible yan. Bakit ikaw lang ang tama? Pwede mo naman akong questionin. Pero sa lahat ng nandito, pati principal, sino bang mas may alam sa Black Dragon kaysa sa Kin? May iba pa bang may karapatang magsalita? Nasuri ito ni Black Moon mula sa Supreme Academy. Totoo at valid ang evidence ni Bailin Test Taker. Formal naming inaanunsyo ang 542,300 points ni Bailin. Rank isa siya sa Kinching Test Area, pati na sa buong bansa. Bailin, congrats! Excited akong magkita tayo sa academy. Magkikita pa tayo dun. Hahaha. Bailing. Congrats, ikaw ang pride ng Kinching. Itong Thunder Element Crystal, premyo mo yan. Sana makatulong ito sa'yo para maging mas mahusay pa sa bistaming. Salamat po, Principal. Ayon sa kaugalian, ang National Top Notcher makakakuha pa ng isa pang exclusive chance sa Secret Realm ng mga Top Notcher. Top Notcher Secret Realm. Binuksan ito ng Federation para sa pinakatalentadong estudyante. Lumang trial ground ito. Iba ang environment sa loob. Matindi ang energy density. Mga beast at rare treasure dito, bihira at malupit. Pagkatapos ng 7 araw, magbubukas ang secret entrance sa Chanki Square, Chengdu. Bailin, huwag kang malilate ah. Darating po ako ng oras. Entrance ng Chanki Square Secret Realm. Hindi ba yan yung back garden na tinutulugan ko noon? Panahon na ang lumipas. Ngayon, ginawa na ng tao itong benefit dungeon. Nakakatuwa yan ah. Linhao, ito ang Thunder Element Crystal mo. Umuwi na tayo. Kailangan ko na agad ma-absorb to. Nakuha rin kita. I absorb ang top quality Thunder Crystal. Babalik ang Thunder Power ko. 3 na ang na-recover kong lakas. Buti na lang, medyo bumalik na ang Thunder Power ko. Mababa pa, pero okay na kaysa wala. Ayos na rin. Ayos, Linhao. Lumakas ka na naman. Congrats, Xiaolin. National Top Notcher ka. Narinig ko sa balita kanina. Di ko akalain magkakaklase na tayo. Simula sa susunod na buwan, estudyante rin ako ng Supreme Academy. Ate, pati ikaw. Akala ko noon. Nakakahiya aminin, dati okay lang grades ko sa academics. Sa practical, butata ako. Supposed to be, mag-community college lang ako. Pero nakasalubong ko advisor ng Supreme Academy. Sabi niya, special daw ang katawan ko. Kaya in-admit niya ako. Grabe ang coincidence. Ha! Ang galing mo, Kuya Linhao. Parang mas naging cute ka mula noong isang araw. Ilagay mo ako sa lupa. Wag muna, gusto ko pang yakapin ka, ate. Ate, hindi ito maganda. Naibalik mo ang lakas mo sa 3.501. Sige na, totoo nga siya ang kilalang mamamatay na walang kinikilingan. Ang itim na Dragon King na nagpapigil sa lahat ng mundo. Paano mo tinitingnan? Parang isang batang gustong yakapin ng mga babae. Alehnan, ang bango mo, Linhao. Preskong presko. Parang na-expose sa araw. Ang sarap mong yakapin. Xiaolin, gusto mo subukan? Super sarap talaga yakap. Ay hindi na ate, ilagay mo na siya. Sige na, subukan mo. Hindi naman nangangagat si Linhao. Ay. Nakakatuwa naman talaga. Ang kahihiyan ng lahi ng dragon, natalo ka na lang. Yan ba ang Dragon King? Kakainin ko siya diretso. Xiaolin, anong plano mo susunod? Ang Zhuangyuan Secret Realm bubuksan sa Chanqi Plaza sa Chengdu, makalipas ng 7 araw. Pupunta kami roon. Ayos. Kailangan ko ring mag-enroll sa school. Sabay tayo. Pwede tayong sabay pumunta sa Chengdu. Nakapag-register ka na? Tapos na. Bless you. Zhuangyuan Secret Realm, ano? Hintayin mong makapasok ako, papatayin kita. Yung materyales sa Ghost Tomb Maze last time, napalitan pa ng 20 milyon. Ano yan sa unahan? Tara, tingnan natin. Itong espada, dinala ng kuya ko mula sa ancient battlefield. Galing sa matinding laban. Kita mo ba tong pattern? Nararamdaman mo ba ang killing aura? Ngayon, hindi ko ibebenta ng 78,000. Hindi ko ibebenta ng 9,800. Sino makakabili? 1,000 lang, kinuha mo ang espada. Hindi ba parang libre na ito? Hey! Haha, mabigat din ah. Pero, mali ah, hindi tama ah. May pamatay aura. Ay, nakadikit ulit. May sumpa ang espada na to. Maganda ang espada, hindi para sa akin. Hey, tignan mo, may espiritu ang espada. Sinusubukan nito ang karakter ng maihawak. Baka nandito ang tamang tao. Subukan nyo lahat. Ang lakas ng aura ng espada. Parang may sumpa nga eh.
Ang 10 deadly sins ay tinalikuran ka. Dinala pa dito sa mundo ng tao, binebenta. Ang 10 deadly sins, ginawa ko noong Dragon King pa ako. Sa pakikipaglaban kay kuya, ako mismo ang nag-forge ng 10 original magic swords. Bawat isa ay parang pangil ko. Aking kalooban, para labanan si White Dragon. Hindi pwedeng kulang ang kahit isa sa 10 espada. Hindi ko inaasahan. Mag-reunion tayo dito sa ganitong katawa-tawang paraan. Hey, mga magaganda, tignan nyo ito. Matindi ang killing aura ng espada. Pero ganyan ang proteksyon. Ang matinding aura ay proteksyon na rin. Pag nakuha nyo ang espada, walang masasamang espiritu makakalapit. Walang hadlang sa daan. Limitado ang killing aura. Ipasipsip sa kanila lahat ang aura. Pag nawala ang aura, pwede gamitin ang espada. Hey, miss, subukan mo dito. Libre lang subukan. Eh ako, hindi ko kaya. Sige na, kirsay mo. Para ka talagang destined person. Ako na lang, susubok. Hayaan mo ako. Hahaha. Uy, bata, wag basta kain ng kung ano-ano. Pero ang ganyang salita, bawal yan. At lalo na, wag basta galawin ang espada. Yan ay isang malupit na espada. Mag-ingat ka, baka kunin yan ang lakas mo. Gagawin kang matandang duwag. Kung mamatay ka sa malas ng espada, sino pa ang aabot na sumubok? Uy, astig ka ha, bata. Sige, suportahan ka namin. Naku, walang naniniwala sa sariling anak. Paano pag may nangyaring masama? Linhaw, kakaiba talaga yung espada na yan. Relax lang, alam ko ang ginagawa ko. Ano gagawin natin? Nakakatakot yung espada, si Hao. Bata pa lang siya. Si Awang, pwede ka pang umatras. Huwag kang matakot mamaya ha. Baka magtago ka sa likod ng nanay mo. Mag-ingat ka talaga sa susunod. Ano nangyayari? Uy, gumalaw ang espada mag-isa. Guni-guni ko lang ba ito? Parang excited yung espada. Itsat, kilala pa pala ako. Uy, nagkaroon na siya ng master. Impossible. Isang bata lang. Tahimik na. Ha, shocks, natahimik talaga. Grabe, bata pa nagpatino ng malademonyong espada. Si Lin Hao gamit-gamit lang ang espada. Bayaran mo, Balin. How? Ang galing mo. Grabe naman. Gusto ko lang sanang may sumipsip ng malas sa espada. Pero naamo agad yung espada. Baka siya nga talaga ang Black Dragon King. Oy. Sandali lang. Huwag ka munang umalis. Gusto mong sumira ng usapan? Ay, hindi po. How? Huwag mo na siyang pansinin. Tara na, sakay na tayo ng tren. Chuang-er. Nawala parehas ang mga anak ko. Wala na silang lahat. Si Bailin na naman, walang hiyang babae. Padala si Chuan Er sa sikretong pag-imbestiga. Bakit siya pa ang napahama, tapos siya pa ang nakinabang ng todo-todo? Lumabas pa siyang bida. Sobrang sakto naman yan, imposible. Gumamit siguro siya ng maduming paraan. Pinapatay niya ang mga anak ko. Kalmado lang, amo. Ngayon isa na siyang champion. Protektado ng marami kung ano-anong federal na batas. At respeto ng mga mambabatas. Wala na akong pakialam dyan, dalawa na anak ko patay. Wala na akong paki sa mga yan. Balin, gusto ko siyang mamatay. Hindi, gusto ko munang magdusa siya. Hangad niyang mabuhay, pero mas gugustuhin niyang mamatay. Pero pupunta siya sa Shangdu. Abangan natin siya habang papunta ng Shangdu. Kontakin lahat ng tao natin malapit sa Baren Skeleton Wasteland. Sabihin mo, target si Bailing sa tren. Kasama ang lahat ng taong karamihan sa kanya. Siguruhin ninyong hindi pa papasok ng city checkpoint ang tren. Xiao Hao, may sasabihin ako sa'yo ah. Ngayong araw birthday ni Xiaolin. Mamaya, pagdating natin sa Shangdu, kakain tayo ng sobrang bonggang handaan. Uy, birthday ng ate mo. How, ano gusto mong kainin? Sabihin mo kay ate. Bibili kita ni ate. Cake, ice cream, o ano pa. Lahat pwede. Sige, sumunod ka lang kay ate mamaya ha. Wow, ang gaganda ng magkapatid. Yung isa freshman pa. Ang ganda isama sa harem. Oy, ikaw si Bailin tama? Tayo ang top student sa Qingcheng. Saktong-sakto, taga Supreme Academy din ako. Ako si Liu Wei. Ako ang president ng student council. Hi sa iyo, ate. Uy, parang hindi mahilig magsalita si Junior. Hahaha, gusto kong tulungan si Lin Hao. Kailangan kong matutunan pa ng skills. San, sobra na talaga. Pero pag nakuha mo, astig ang ganyang type. Ubo. Junior, boring ang biyahe, di ba? Gusto mo mag-magic ako sa'yo? Astig too. May form ka rin pala. Wow, napakagandang rosas. San, mas maganda pa susunod. Galing, di ba? Pinaghirapan ko yung magic. This said. Galing mo, ate. Hindi na, ayaw talagang paamo nitong babae. Little bro, maganda ba butterfly magic ng kuya? Gusto mo bang matutunan? Turuan kita, pero magulo ang spirit energy mo, at parang wala pang form. Haha. Ano alam mo dyan? Kung magaling ka, gawin mo yung singtaian. Sabihin mo, ikaw ba yun? Di mo kaya, arte ka lang. Lumayo ka naman. Si Hao, sobrang galing yan. San, ano namang kayang gawin ni batang yan? Sige na nga, wala namang magawa. Sasamahan kita maglaro. Grabe, amazing, parang miracle. Nahawakan ko pa talaga. Ang galing ng bata sa pagkontrol ng energy. Nakakagulat talaga. Bata pa, wala pang alam. Kala mo na master na ng bata ang magic, agaw eksena pa. Lahat makinig. Panoorin niyo to. Ano yan? Ano, okay ba? Bigay ko na sa iyo yan, Bailing Senior. Low class yan, para sa mas pabongga. Sa tita na lang bagay yan. Sige, gawin mo din. San? Patingin nga ng paputok, lihi. Baka pareho nung dati yan ah. Nasa trend tayo, ingat. Hindi kakaiba itong paputok ngayon. Wow, pinakamagandang fireworks na nakita ko.
Grebe, sobrang mas maganda pa ito kaysa sa palabas ng magician sa city. Milyon beses mas maganda. Birthday gift ba ito para sa akin? Wow, how? Ikaw gumawa niyan? Astig mo. Ano nangyari? Nagka-aberya yata ang tren. May attack. May attack. Lin, pinaghintay mo ako. Anong gusto mo? Inattack mo ang Federal Zero Track Train. Alam mo ba ang parusa dyan? Ha? Parusa, wala na mga anak ko. Wala na akong tinatakutan. Hindi kita palalapitin kay Bailin. Saktong hero-hero moment. Oh, ayos yan, dumating ka. San? Hahaha, makinig lahat. Maliban sa batang babae at sa batang itim ang buho. Lahat lumabas ng bagon. 10 segundo lang. Matira, mamamatay. Naku, level 4 Beast Summoner. Junior, tatawag muna ako ng help. Ingat ka muna mag-isa. Hihi. How, ate mo protekta sa'yo, bukod kay Bailing. Patayin lahat, gawing kasama ng mga anak ko sa kabilang buhay. Buisit. Hahaha, bata ka pa, kala mo bida ka na. Sobrang dami ng pinanood mong cartoons. Palitan ko plano ko. Itira niyo rin ang batang yan. Gusto ko makita niyang anong mangyayari sa ate niya. Ano? Anong klaseng espada yan? Sino ka ba talaga? Aileen. Takpan mo ang mga mata ng ate mo. Okay, sige. Boss, talagang atake tayo. Yang espada parang 8 pesos lang ang effects. Walang dapat ikatakot. Pumunta at patayin siya. Senior, tapos na. Sumisipsip ng enerhiya mula sa kaluluwa. Lakas ko balik sa 3.8. Ang espada na yun pala ay malakas, isang iglap lang. Pinatay niyan si Wang Qiang at lahat ng kasama niya. Solo lang, medyo malakas. Pero kung may 10 espada ng kasalanan ako, pagbalik ng 80 ng lakas ko, ang ulo mo, ako mismo kukuha. Ayusin niyo, tawagin si train conductor. Oras na para umalis ang tren. Opo, agad po. Hehe, ayan na. Xiao Hao, pwede na bang imulat ang mata ko? Hindi pa. Nakaalis na ba ang masama? Kalahati pa lang. Ang Trengis 774 na paalis ay inatake ng hindi kilalang grupo. Pero estudyante ng Supreme Academy ang nagligtas sa lahat. Nagiging delikado ang sitwasyon. Sobrang lupit ng mga kriminal. May dala pang level na armas. Bilang estudyante ng Supreme Academy, panagutan naming protektahan ang lahat. Hindi ako urong. Ginamit ko ang natutunan ko sa Academy para bigyan ng oras ang iba na makatakas. Sa huli, talagang may hero sa kabataan. Palakpakan natin ang tapang ni Lin Wei. Wow, deserve niyang maging upperclassman ng Supreme Academy. Kalma kahit may peligro. Ang galing niya. Sabi mayaman pa daw pamilya niya. Talino at character, meron lahat. Swerte ko't nakakita ng ganun kakapal. Ganito kapal, ngayon lang nakita. Siya nga ang unang tumakbo na wala agad. Lahat ng credit napunta sa kanya. Ikaw, estudyante. Mag-ingat ka sa sinasabi mo. Ang dalawang upperclassman ay tumulong ng walang takot. Pinrotektahan ang pasahero. Gawa ng bayani yan. Balita na nga kahit ikaw pa ang top student. Hindi dapat siraan ang nagpakabayani. Bayani siya. Walang kwenta. Pagdating ng kalaban, siya ang unang tumakbo. Hindi naman siya ang nagresolba. Walang basehan niyang sinasabi mo. Anong ebidensya mo? Si Senior Liu Wei, lagi tumutulong sa school. Kita naman ng lahat. Ikaw pa nga Bagong student, disrespect sa upperclassman. Pati paninirang puri. Mabait talaga si Senior Liu Wei. Tinulungan pa akong buhatin ang gamit ko. Balita na yan lahat. Fake pa ba yan? Inggit ka lang siguro kay Senior Liu Wei. Sikat kasi siya. Tungkol kay Liu Wei, siya nga unang tumakbo. Sabi pa raw kukuha ng tulong. Pero di na bumalik. Grabe magkwento Kayo ba talaga ang andun? Kami mismo ang andun. Sabi mo kayo ang mga sangkot talaga. Nasaan ang ebidensya? Hindi pwedeng basta salita lang. Meron kaming ebidensya. Ito ang tiket namin. Totoo, nasa tren talaga kami. Hindi, kahit nasa tren kayo, hindi pa rin sapat na patunay na si Kuya Liu Wei ay gaya ng sinasabi ninyo. Baka nga tinawag niya talaga ang tulong. Pero mabagal ang dumating. Tawag ng tulong, decoration lang ba ang emergency system sa tren? Kailangan pa bang tumakbo palabas ng carriage? Talagang natakot lang siya, kaya nagtago. Ang tunay na tumulong. Sino nga ba ang tunay na tumulong? Hindi mo sasabihin na ikaw, di ba? O itong bata, mukhang naiinggit ka lang sa pangalan ni Kuya Liu Wei, kaya gumawa ka ng istorya. Lahat ng pumasa sa nangungunang pagsusulit. Yung mga examine mag-ipon na sa plaza sa harap ng gate. Xiaolin, bilisan mo, punta na sa plaza. Mauna na akong mag-ayos sa dorm. Xiao Hao, sumama ka sa akin. Nasaan si Xiao Hao? Ate, baka naglaro lang si Xiao Hao at umalis. Okay lang, hahanapin ko siya mamaya. Mauna ka nang bumalik sa school. Pagpasok ko, tatawagan kita. Sige, mag-ingat ka. Ingat ka ha. Mga bihirang bata ng langit. Maligayang pagdating sa nangungunang Secret Realm. Matagal na ang history ng Secret Realm na ito. Ayon sa research, ang core area nito noong unang panahon, dating palasyo ng legendary Black Dragon King. Sa Hardin mismo. Wow naman, Hardin ng Black Dragon King ha. Ang saya. Ang trial ngayon ay mag-collect ng 1,000 Spirit Stones. Ang bilang ng makolekt ang Spirit Stones, sabay quality magiging points. Pinakamataas ang points, siya ang champion. Pwede ring makatipid ng points, para may rewards pagpasok sa kolehiyo. Wow! Grabe! Rare Wind Element Crystal, ang ganda.
Pag wind element ang gamit mo, malaki ang chance na directed evolution. Lakas na potential. Wind type ang presale ko. Tamang-tama, ito ang kailangan ko. Kung kaya kong mag-absorb ng wind element crystal, hindi lang magiging posible ang flight, makukuha mo pa ang lakas ng hangin. Malapit nang magbukas ang realm. Isa lang ang rulo, bawal pumatay ng sadya. May mabigat na parusa sa labag. Handa ka na ba? Panahon mo nang magpakita. Gusto kong makita kung anong kakayanan mo. Dapat mo talagang panoorin. Lin Hao. Dating Silent Pavilion. Ngayon, Dragonbone Wasteland. Silent Pavilion. Ano to? Buto. Ang dami. Di ba Hardin ng Black Dragon King to? Bakit puro buto sa ilalim? Hardin nga. Pero hindi buto ng trespasser yan. Mga dating guards at tagasunod ko sila. Yung trader na si Ichen, sinira yung tauhan ko. Nitong lugar na ito hindi pinatawad. Tara na. Di na mababalik ang nakaraan. Lin Hao, ako naman ngayon. Exploding Fireball Spell. Control, pwede na. Pero kulang pa ang power. Tuloy pa rin tayo. Oy, hindi ba si Bailin ang superhero natin? Di ka ba makalaban kahit sa mga maliit na monsters? Gusto mong papuntahan ako dyan? Grabe, wala na. Yung malakas na monster na pinagbuhusan ko ng effort. Isang atake lang ni Baili tapos agad. Hindi pa nagsumo ng beast. Ang hina pala ng monsters dito. Tuloy tayo sa loob. Okay lang. Teka lang, Bailin, nag-cheat ka. Bawal lang ang examine pumasok dito. Bakit may kasama ka pa? Bata pa naman yan. Grabe, bawal talaga ito. Report ko to sa proctor. Tahimik. Ayoko nang pumatay. Pero kung magsalita ka pa ng isa. Bless you. Anong kalokohan to? Na-intimidate ako ng batang ito. Sundan natin sila. Gusto kong makita kung bakit siya ang abang. Dating teritoryo ng Dragon Race. Bawal ang ordinaryong tao. Pipigilan mo pa ba ako? Yung bata at yung babaeng tao, nasa Dragonbone Westland na sila. Kung talaga ikaw ang batang iyon, Your Highness, hayaan mong hanapin ka ng dating tauhan mo. Dito na ang core area. Itong dalawang baliw, lakas ng loob. Sa Bon Valley, may nangungunang examine na nabigo dito noon. Tingnan natin kung paano sila mamamatay. Ancient Dragon 2. Ang lakas ng malademonyong aura. Bon Giant Dragon, totoo talaga, siya yon. Nasa data, isa ito sa pinakamalakas na monsters ng realm. Sabi, halos lord level na siya. Halos immune sa physical attacks. Malakas din sa element resistance. Dead na si Bailing. Hahaha. Yabang mo. Seryosong laban na. Ako na, sir. Ayan na ang Bone Dragon's Breath, signature move. Isang move lang tapos agad. Physical attack. Serious na siya. Lakas ng speed at power. Kahit maliit lang na bulkan kayang sirain. Mukhang delikado ang bata. Sino? Ako. Malakas ang kidlat. Ako, ano ba talaga ang batang ito? Parang Forbidden Thunder spell yon. Kayang durugin ng basta. Paano may ganitong kasama si Ancient Dragon Bailing? Ding! Na-absorb ang bone essence ng Ancient Dragon. Nakakuha ng full dragon energy. Nakuha ang skill, Prestige of Dragon Emperor. Pwede mong ibalik sa 8 ang lakas ng loyal mong tauhan. Ayos din ang skill na ito. Dragon, puting langit, Pure Blood White Dragon ito. Tumakbo na, bakit nandito ang ganito? Pure Blood White Dragon, legendary holy dragon species. Halos hari ng dragon race. Kahit top experts ng Human Federation, kailangan respetuhin ito. Paano siya? Bakit nandito siya? Hahaha, hindi ko inakala, talagang hindi. Nagkaroon lang ako ng hinala. Medyo nagpapabakas lang sa dating lugar. Hindi ko inakala, nandito ka talaga. Ang dating marangal na Black Dragon King. Black Dragon King? Anong king? White Dragon Guard, asong tagabantay. Hindi ko inaasahan na ang dakilang Black Dragon King. Ngayon, nakasuot ka na lang ng anyong tao, mahina pa. At may kontrata ka pa sa isang babaeng tao. Bless you. Nakakahiya ka nga, pati tauhan mo, nahihiya para sa'yo. Black Dragon King, yung bata.
Yung tagabantay ng hiram lang ng lakas. Tapos ganyan na magsalita sa akin. Evie, katawa-tawa. Nakakatawa nga, ngayon ang hari ng dragon ay si White Dragon King Ichen. Pero ikaw, nagtatago lang sa likod ng paldang batang babae. Dapat dito ka na lang tumayo para lamunin kita at ang kakontract mo. Mabuhay at mamatay kasama ang kontrata mo. Romantic, di ba? 80, umatras ka, lumayo ka. Lin Hao, mag-ingat ka. Hahaha. Hindi lang tumatakas, naglalakad pa papunta sa akin. Interesting kung ganun. Victory Flare, sumiklab. Ano ba talagang klaseng nilalang ang naharap ko? Mamatay ka, kamahalan. Bagsik ng dragon. Yenue, hamak na panlilin lang. Baryera ng banal na liwanag. Kamahalan, ikaw ngayon, iyan na lang ba ang lakas mo? Nakakadismaya talaga. Kung gayon, maraming ang benepisyo ang ibinigay ni Ichen sa kanya. Ang lakas ng banal na liwanag na ito ay ilang beses na mas dalisay kaysa sa karaniwang puting dragon. May bahid pa ng kapangyarihan ng huwad na Dragon Emperor. Pero kung mabasag lang to minsan, madali na. Hahaha, kamahalan, nakita mo ba? Ito ang pagkakaiba natin ngayon. Para kang batang may laro ang espada. Walang laban sa tunay na kapangyarihan. Sumuko ka na lang, at maging bahagi ko. Easy, wala kang banal na baryera. Hindi ko alam kung gaano pa ang kayabangan mo. Liu Chayanke. Ang banal na baryera ng puting dragon, dapat may agwat na kalahating oras sa bawat gamit. Hindi ko pa ba kayo kilala? Haha, interesante. Pero ano ngayon? Ginugol mo ang maraming orihinal na lakas para bumuhos ang kidlat. Gaano pa karaming lakas ang natitira sa'yo? Katawa-tawa. Ang kapangyarihan ng Dragon Emperor. Ang ngalan ko, ang Black Dragon King. Aking mga mandirigma, aking mga lingkod, aking mga mamamayan, makinig kayo sa aking tawag, gumising at lumaban para sa akin. Patayin ang mga taksil. Hindi. Impossible. Lahat ng libu-libong sinaunang dragon ay ginamit ni Lin Hao. Ang mga taksil ay dapat magdusa sa kaparusahan ng pagtataksil. Oh, Ministro Chen, narito na ang Black Dragon. Napuksa ang elite ng purong dugo na White Dragon Guard. Na-absorb ang maraming purong Dragon Essence at banal na liwanag. Nabalik ang lakas ng pinagmulan sa 25. Nabalik na ng 25. Malapit na ang rurok. Pero ang paghahanap ni Ichen, malamang ay malapit na. Liu Hao, ayos ka lang ba? Ayos lang. Medyo pagod lang. Kailangan ko pa ring makuha ang Wind Element Crystal. Agad akong hahanap ng Qianlingshi. Hindi na kailangang pumunta ngayon. Ang lahat ng Qianlingshi na nakakalat sa buong lihim na lupain. Kolektahin niyo lahat para sa akin. Ako, Diyos ko, pangkat-pangkat pa rin ang mga sinaunang dragon. May bagba ang dungsyo na ito. Ang boss ay ang Skull Valley. Bakit hinahanap ako ng boss na yon? Tulong! Tapos na. Siya. Hindi niya ako pinatay. Para lang kunin ang mga Qianlingshi. Ay, ang mga sinaunang dragon na to ay nangungulekta ng proteksyon. Lahat ng aming nasakop ay ninakaw. Yan grabe naman yan. Parang inubos na natin ang buong inventaryo ng lihim na lupain. Naubos ba lahat? Esan, sapat ang bisa. Sapat na ba? Kung hindi pa, sapat na, sapat na, sapat na. Kung mas marami pa, sasabog ang storage ring ko. Ayos na. Balik na tayo. Ang galing, masasanay ka rin. Oras na para lumabas. Guro, may daya. May bag ang lihim na lupain. Ang mga sinaunang dragon na iyon, ang mga sinaunang dragon na malabos, hindi sila nakikipaglaban. Kinukuha lang nila ang mga Qianlingshi. Pinaghirapan kong patayin ang 3 elite praying mantises. Kakakata ko lang ng spiritual stones. Tapos bumaba ang isang sinaunang dragon mula sa langit. Isang kaway ng kuko. Wala nang natira, ito lang ang ibinigay niyang bayad paggawa sa akin. Gusto pa ba niya ng mas marami? Hindi niya nakita. Pagkatapos kunin ng sinaunang dragon ang akin. Tiningnan niya ako ng tingin na walang buhay mula sa kanyang mga mata. Noon, nang hina ang mga binti ko. Akala ko katapusan ko na. Pero minuyan niya ng 2 beses ang hangin at lumipad palayo. Ibig sabihin, nag-iimbak pala sila. Nagbago na ba ng propesyon ang mga sinaunang dragon at naging magnanakaw? O ito ba ay isang espesyal na kaganapan ng pagnanakaw na inayos ng sistema? May mali.
Wala pang nangyaring ganito sa nakaraang mga taon. Ang mga sinaunang dragon ay tagapagtanggol na halimaw. Aktibo lang sa nakatakdang lugar, at hindi sila interesado sa Qianlingshi. Abnormal ang sitwasyon sa pagsubok ng lihim na lupain ngayong taon. Ang rate ng pagkuha ng puntos ay umabot sa pinakamababang antas sa kasaysayan. Aray, tingnan nyo, lumabas si Bailin. Dati, ang tindi ng away nila ni Zhang Mu sa plaza. Malamang ay kalunos-lunos din ang lagay niya. Pangalan para sa pagpapatunay. Ipakita mo ang iyong Qianlingshi. Ah, Diyos ko po, ang bundok na iyan ay puno ng Qianlingshi. Kaya pala wala tayong nakuhang isa man lang. Siya lang pala ang nakakuha ng lahat. Hindi ito pagsubok. Ito ay parang pangbagong taon na supply. Impossible. Ang dami nito ay hindi bababa sa 0 beses ng pinakamataas na record noong nakaraang mga taon. O hindi, higit sa 20 beses. Pag-scan ng spiritual energy reaction, lahat ay Qianlingshi na may pinakamataas na kalidad. Walang halong peke. Ito. Naubos na siguro nito ang kalahati ng 100 taong koleksyon ng lihim na lupain. Ah, lahat ay totoo. Walang duda, Estudyante Bailin, ang iyong puntos ay nabasag. Ang pinakamataas na record sa kasaysayan mula nang itatag ang Champion Secret Realm. At ito ay isang napakalaking paglampas sa pinakamahusay. Ang Wind Element Crystal at lahat ng gantimpala ng pinuno ay sa iyo. Ang kahangahangang datos na ito. Ang pangalawa ay may 5 piraso lang. At si Estudyante Bailin ay makakakuha ng mahigit 40,000 puntos. Makakapagpalit siya ng mga item ng malaya pagkatapos makapasok sa universidad. Grabe, naiinggit ako. Parang first year college. Siya ay direktang sumipa agad. Estudyante Bailin, kaming lahat ay talagang nagtataka. Paano mo nagawa yan? Natural, tinulungan ako ng aking kasama sa pagkolekta. Ay, teka lang, noong ninakawan tayo ng mga sinaunang dragon. Ang mga sinaunang dragon ay may malinaw na layunin. Kinukuha lang ang Qianlingshi at hindi umaatake ng tao. Ito ay malinaw na kinokontrol ng isang tao. Nga, kinukuha lang ng mga sinaunang dragon tapos umaalis. Ang kilos ay magkasabay, parang paglilinis ng hukbo. Estudyante Bailin, sinabi mo kanina na ang iyong kasama ang tumulong sa pagkolekta. Ang iyong alagang hayop. Makokontrol ba niya ang lahat ng sinaunang dragon sa Skull Valley? Iyon ay ang grupo ng mga boss na tagapagtanggol ng lihim na lupain. Anong antas ng talent sa pagkontrol ng alagang hayop ito? Hindi bihira ang talent sa pagkontrol ng alagang hayop. Ngunit ang sabay na dominahin ang napakaraming at malakas na grupo ng undead monsters ay hindi pa naririnig. Ang potensya ng dalagang ito sa pagkontrol ng alagang hayop ay hindi bababa sa test. Kinokontrol ang mga sinaunang dragon para linisin ang lihim na lupain. Mayroon pala siyang ganoong kalakas na kapangyarihan. Noong ang araw na iyon sa tren, kung siya nga talaga o ang kanyang alaga ang nagtulak sa mga magnanakaw. Kung gayon, kinuha ko ang kredito. Baka espesyal lang ang kanyang alaga. Walang kinalaman sa insidente sa tren. Ang nasa tren ay isang humanoid na halimaw. Talagang walang kinalaman sa kanya. Kahit naguluhin niya ako, ang aking tagapayo ngayong taon ay si Professor Liang Xiong. Siguradong poprotektahan niya ako. Estudyante Bailin, ito ang iyong gantimpala bilang numero 1. Sa kanya, muling lalakas si Lin Hao. Kailangan kong bilisan at maghanap ng lugar sa paaralan para maka-absorb si Lin Hao. Natagpuan ko ang aking minamahal na kapatid. Ikaw ay talagang gumagawa ng paraan para sa kapatid mo. Ang hirap hanapin ang isang hibla ng natitirang kaluluwa. Nagpupumilit na mabuhay. Nagtago pa sa mababang mundo ng tao para mag-utos. Ang impormasyong ibinalik ng White Wolf Guard bago siya mamatay. Nararamdaman niyo rin ba? Ang target ay ang Shangdu Region ng Great Xia Federation. Hanapin niyo siya. Kahit maghukay kayo ng 3 talampakan sa lupa, hanapin niyo siya para sa akin. Masusunod, kamahalan. Una, hanapin niyo ang eksaktong lokasyon niya at ang kasalukuyan niyang estado. Tandaan, itago ang inyong bakas. Subukan na huwag gumawa ng malaking kaguluhan sa mundo ng tao. Kahit mahina ang mga alitaptap na iyon, kapag nagsama-sama, medyo nakakagulo rin sila. Kung makumpirma na mahina ang kanyang lakas, direkta siyang dakpin. Siguraduhin na mayroon siyang hininga. Gusto kong personal na salubungin ang aking mabuting kapatid pa uwi. Kung may lakas pa siyang lumaban, pagsamahin ang puwersa at supilin siya ng mabilis. Kung kinakailangan, maaaring gamitin ang banal na kadena. Kapatid, tapos na ang laro ng taguan. Sa pagkakataong ito, wala kang kawala. Ang iyong lakas, ang iyong kapangyarihan, lahat ng sa iyo, ay magiging akin na sa lalong madaling panahon. Tagal kitang hindi nakita, Windhill. Sumisipsip ng malakas na wind element crystal. Nabawi ko ang ilang kapangyarihan ng hangin. Lakas ko ay nasa 30 na ngayon. 3 bahagi na ng lakas ko ang balik. Wind at thunder sa aking palad. Lumilitaw ang dragon aura. Pero kulang pa rin. Ang huling mensahe ng White Dragon Guard bago mamatay. Tiyak na natanggap na ni A. Chen. Sigurado akong lalapit si A. Chen sa akin. Kaunti na lang ang oras ko. Kailangan kong bumilis pa. Dapat hanapin agad ang nawawalang mga kasalanan. Pati na rin ang natitirang mga tauhan. Dapat makontak agad si Black Moon, anak ni Black Scales. Grabe, ang gwapo niya. Ah, ako nga pala. Anong ginagawa ko? Gusto ko pa sanang hawakan mukha niya. Siya pa naman ang Black Dragon King. Paano kung magalit siya? Anong problema? Wala, gusto ko lang. Itanong kung gutom ka na. Kukuha ako ng pagkain sa kantina kung gusto mo. Pupunta na ako ngayon. Tumingin ka sa dinadaanan mo. Salamat.
Aalis na ako. Baiya, kumusta na ang koleksyon mo ng 1,000 soulgrass? Oktubre, ang herb field naghihintay sa mga materyales mo para magsimula na. Guro, malayo pa po. Delikado masyado ang madilim na damuhan na may mga soul shadow demon. Mag-isa lang ako. Ang mga skills ko para sa heal at support lang. Hirap na hirap akong labanan sila. Noong kinuhang espesyal kita dito, pinili dahil likas mong affinity sa energy purification. Sobrang dami ng resources na binigay ng eskwelahan sa'yo. Ngayon, sinasabi mong nahihirapan ka, maliban sa mga kakaibang di pa useful na pills ni Xuan. Kasama ba sa check-up yung blood test? Pero lately parang nagmamadali sila. Ay, Baiya, hindi ko gustong pilitin ka. Batas ng akademiyan. Kung di mo matapos ang mission, bagsak ka sa evaluation. Pwede akong magrekomenda na matanggal ka. Ayaw mo namang mapatalsik, di ba? Ayoko. Sige, tutulungan kita ulit. Ito, Payuan Pill. Ginawa ko ito mismo para sa'yo. Makakatulong ito para mapalakas at luminis ang spiritual energy mo. Tutulong to sa mission mo. Kainin mo na dito. Gusto ko makita na kinain mo talaga. Salamat po, teacher. Parang, mas malakas ang amoy ng gamot. Sige na. Uwi ka na, maghanda ka. Tapusin agad ang mission mo. Tandaan mo, kailangang patunayan ang halaga mo para manatili ka sa academy at masulit ang resources. Sage po, teacher. Pagsisikapan ko. Malapit na. Malapit nang umabot sa tuktok ang energy ng purong spirit body ko. Buong taon akong nag-nourish ng supplements. Sa tamang oras ng harvest, mababasag ko ang aking bottleneck. Baka umabot pa ako sa legendary na realm na yon. Baiya, ikaw talaga ang best na alagad ko. Pumasok ka. Teacher, pakitulong po sa akin. Si Liu Wei, pagka-assign ko pa lang sa kanya, may gulo agad. Sige, anong nangyari? Yung bagong student na si Bailin. Yung national top scorer ngayong taon. Parang napasama ko siya. Ipaliwanag mo, paano? Hindi pwedeng ako ang umako ng credit o tumakas. Kunting alitan lang, baka gumanti siya kasi malakas siya. Kapatid ng Baiya si Bailing. Yung nag-control ng dragon sa Secret Realm. Yung top scorer na mukhang may East at Beast Mastery talent. Ang magkapatid, isa may top-level immortal body. Isa may kakaibang potential at lihim, interesting. Ang saya naman yan. Ha, akala ko kung anong malaking problema. Bagong pasok lang iyan. Konting talent, feeling malakas na. Huwag kang mag-alala, student kita ngayon. Hindi ko hahayaang pabayaan ka. Salamat po, teacher. Salamat po, teacher. Sa sinabi niya teacher, panatag na ako. Pero tandaan mo, maging low-key ka. Huwag mo akong bigyang sakit ng ulo lagi. Tungkol kay Bailin, ako na bahala. Bagong estudyante lang yan. Hindi niya kayang manggulo dito. Sanay ka pa ba sa pagkain dito? Kahit ano, okay lang. Si Yaolin, nandito na ako. Nandito rin si Xiao Hao. Namiss mo ba si ate? Binigyan kita ng Starlight Candy, special ng Academy. Tama nga talaga, lakas ko ay 30.1 na ngayon. Nagbigay ulit siya ng energy, lalo pang nadagdagan ang lakas ko. Ate, anong nangyari sa'yo? May problema ka ba sa school? May problema. Pinapakuha ni Prof. Layang Seong ng 1,000 soulgrass at kailangan sa loob ng 3 araw. Si Prof. Layang Seong, hindi ba kilala siya sa school? Pero lately parang iba siya. Palagi niyang kinukuha dugo at spiritual energy ko. Okay lang naman yun. Pero ang dami na nang binibigay niyang gawain. Healing ang talent ko, pero pinipilit akong pumunta sa Dungsyon para kumuha ng material. Hindi ko talaga kaya. Sobrang delikado. Ate, sasamahan kita. Linhao, pwede ba kita samahan? Saan na Dungsyon tayo pupunta? Sa independent Dungsyon ng school. Madilim na damuhan. Okay, noted. Salamat, Linhao. Si Prof. Black Moon ang tumawag. Gusto raw makipag-usap ni Prof. Black Moon sa atin. Tungkol sa rewards ng Secret Realm at iba pang school matters. Sa opisina ang tagpuan. Una sa lahat, congrats, Bailin, sa napakalaking achievement mo sa Secret Realm. Tungkol sa paggamit ng points, kailangan pang confirm ang ilang detalye. Sige, asikasuhin niyo muna ang papers. Iiwan ko na muna ang bata dito. Okay po, Prof. Black Moon. Nagbibigay galang si Black Moon sa inyo, mahal na hari. Hindi na kailangan yan. Masaya si Black Scales na may anak siyang tulad mo. Ikinagagalak niya talaga. Pinabantayan ng ama ko ang 10 Deadly Sins artifacts. Matagal ko nang lihim na hinahanap ang mga ito. Yung 7 confirmed, nakuha ko gamit ang research bilang dahilan. Pinatulong ko ang academy para makuha. Nakaimbak sila sa pinaka-safe, Dragon Fortune Vault sa academy. Pinakaligtas na lugar ngayon. Magaling. Anong requirements para makuha yon? Napakataas na contribution points ang kailangan sa vault. O di kaya special permissions. Ang naipon kong points, pang 1 o 2 lang kung i-redeem ko. Pero kulang na kulang para sa 7. May paraan tayo para sa points. Isa pa, mission ni Baiya. Madilim na damuhan na Dungsyon. Alam mo, alam ko, yung Dungsyon na iyon, may napakalakas na energy sa core area. Sinubukan ko nang pumasok ng ilang ulit. Pinaalis ako ng napakatalim at galit na sword intent. Kung tama hinala ko, malamang may nakasil doon na isa pang 10 Sins artifact. At sobrang lakas ng attack power nito. Sasama ako kina Bailing sa loob. Akin yung espada. Kailangan ba ng lihim na proteksyon, mahal na hari? Ang sword intent ay napakalakas. Hindi kailangan.
Ito, para sa'yo. Tutulungan kitang buong lakas. Mahal na hari, handa akong magsakripisyo para sa inyo. Ingatan mo ito. Malaki ang utang ko sa inyo ng mag-ama. Sa akademya, kailangan mo pa ring bantayan sina Bailin at Baiya. Wala kang utang sa amin. Ang mabuhay ka ay pinakamagandang regalo para sa amin. Anong sinabi ni Lihaw, guro ng Black Moon? Sabi niya, interesting ang Dark Grassland. Mag-ingat daw tayo. Kailan tayo aalis? Ngayon na. Uy, di ba ito ang chief healer ng akademya? Ikaw ba si Baiya, senior? Anong dahilan, nandito ka naman sa Dark Grassland para mag-charity? Ilang herbal blade monsters ang plano mong gamutin ngayong araw? Balita, last time pumasok si Baiya. Halos nakain siya ng low-level Solvine. Salamat at may nagligtas, patrol teacher. Ngayon, may dala siyang kapatid. Ang kapatid niya ay honor student, bagong pasok. Sayang, dito ay materyales ng potion ang kailangan. Hindi ito lugar na pwedeng kontrolin ng Ancient Dragon. Si Professor Liang Xiong ay sobrang mabait sa kanya. Paulit-ulit siyang bumagsak sa tasks, hindi pa rin expel. Hi Bailin, Jr. Ang galing, dinala mo si ate para mag-task. Makinig ka, kaibigan. Ang monsters dito ay kakaiba. Specialist sila sa mental attacks. Sa beast taming skills nyo, baka hindi ganun kalakas dito. Baiya, senior. Tuwing dati, palaging mahirap sa'yo. Mas maganda, samahan ko na lang kayo. May experience ako dito. Hindi na, may lugar ka. Mas mag-focus ka sa sarili mo. Sabi nga, may iba dyan. Mabuhay lang dahil sa pagtakas at pagkuha ng kredito. Ano bang tunay na talento nila? Bailin, wala kang batayan sa sinasabi mo. Ano nang pagtakas na sinasabi mo? Ano nang pagkuha ng credit? May balita na, televised, ako ang nagprotekta sa mga pasahero sa tren. Pinipilit mong sirain ang reputasyon ko. Hirap din akong makuha ito. Si Liu Wei, senior, ay isang bayani. Freshman ka pa, huwag kang magsabi ng di tama. Maraming saksi na pasahero noon. Bakit mo ako kinu-question? Hindi nagsisinungaling ang kapatid ko. Nandoon kami sa tren noong araw na iyon. Si Liu Wei, senior. Alam ko, Baiya, hindi mo natapos ang task. Malaki ang pressure pero hindi kita matutulungan. Ang kapatid mo, nagsisinungaling at naninira ng kaklase. Pag nalaman ni Professor Liang Xiong ang ginawa mo, tama na. Walang kwenta kausap ang ganyang tao. Sayang oras, tara na. Ay, bakit natatakot sa batang iyon? Tanga, walang silbi. Ate, tara na tayo, huwag mo pansinin. Nan, pasok na rin tayo. Gusto ko makita kung kaya nilang tumagal dito ng walang dragon. Gusto ko makita kung hanggang saan sila. Tutulungan ko na rin sila para malaman nila ang consequences ng pag-away sa akin. Ito ba ang eksklusibong lihim na lugar ng akademya? Pulang apoy na espada. Mukhang mas mahina ang mga halimaw dito kaysa inaasahan ko. Tuloy tayo sa loob. Halos nakaipon na ako ng 100 piraso. Sa bilis na to, matatapos ko agad ang misyon. Uy, ang dami ng animo ha. Bailin, Jr. Salamat sa pagtulong mong linisin ang mga kalaban. Nakahanap ka pa ng magandang spot para mamitas. Di ka pa rin sumusuko ah. Ibigay nyo na ang mga damong kaluluwa na hawak nyo. Senior, kung good mood ako, baka palampasin ko kayo. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kasuwail. Evie, gusto mo mamatay? Hahaha. Kakapasok lang ni Junior sa school. Di mo alam gaano kalaki ang agwat ng senior sa juniors. Umpisahan na. Bailing, takpan mo ang mata ng ate mo. Ate, huwag kang tumingin. Sige, Xiaoling. Ay, ikaw. Ikaw ang halimaw sa tren. Siya nga, siya ang pumatay sa mga kriminal nung araw na yon. Sir Go. Wala akong pakialam sa dangal o parangal ng tao. Pero ayokong kinukuha ng iba ang pag-aari ko. Nang walang pahintulot. Sorry, kasalanan ko. Ako ang nagkunwaring bayani. Natakot lang ako sa kamatayan. Patawarin mo na ako. Hindi ko na ulitin. Nabigay ko na ang pera sa'yo matagal na. Binigay ko na lahat sa'yo. Huli na. Dalhin mo siya. Ikaw na bahala, ilibing o gawin mo gusto mo. Basta huwag hayaang matagpuan siya ng iba. Tapos na. Salamat, Lin Hao. Senior Liu Wei, umalis na ba siya? Xiao Hao, okay ka lang ba? Malayo na siya. Nakumpleto na ba ang damong kaluluwa para sa 10 kasalanan? Kulang pa ng kaunti. Ako na lang at si ate ang mamimitas. Hindi mo na kailangang abalahin, Feng Lei. Wow, ang galing mo Xiao Hao. Parang magic lang. Grabe, parang mahigit 1-0, 0-0-0 ito. 10 beses sa hinihingi ng guro. Ganito ba ang tunay na lakas? Kayang baliktarin ang lahat ng madali lang. Sapat na, alis na tayo. May naghihintay sa harap. Kita mo. Isa na namang overconfident. Si Ligang ay may B-class shield yan, hindi pa umabot ng 5 metro. Naputol agad ng invisible na espada. Pero mataas talaga ang grado ng espada na to. Ang lakas at presyon nito. Baka to na yung alamat na sandata. Sino kaya ang makakakuha niyan? Itigil mo na. Kita mo, pati mga seniors di lumalapit. Takot sumugod, di ba?
Mas lalakas pa ang espada habang lumalapit ka. At punong-puno ng atake. Parang buhay, hindi patay na bagay. Na parang may demonyo. Ay, hala, si Whitea, ang heling manggagamot. Tapos ka na ba sa damong kaluluwa? May oras ka na mag-abang ng sandata? Baka naman wala ka na namang nakuha. Pasyal-pasyal lang dito. Tapos magreklamo kay Prof. Layang Xiong, Whitea, anong ginagawa mo rito? Nakuha mo na ba lahat ng damo? Huwag mong sabihing wala ka na naman nakuha. Matagal ko nang natapos. 1,000 piraso pa nga. Lagpas-lagpas pa sa hinihingi ni teacher. 1,000, Whitea. Uy, pero dapat totoo yan ha. Kakapasok mo lang dito ah. Marunong ka na ring magsinungaling ah. Naapektuhan ka na ni Whitea at ng kapatid mo. Pareho na kayong marunong magloko. Ate, huwag mo na siyang pansinin. Basta alam natin ang totoo. Paghihiganti. Ang tagal nating di nagkita. Ganon na pala katindi ang galit mo. Galit ka pa ba sa pagbagsak ko noon? Pinabayaan kitang malugmok at maputikan. Galit ka ba sa mga gustong agawin ka? Umatras? Umatras kayo. Grabe naman. Lalo pa lumakas ang sword aura. Ano kayang nangyari sa espada na to ngayon? Parang nababaliw na yata. Hindi natin kayang lapitan yan. Lalapit ka, patay ka. Whitea, kunin mo yung espada. Ha, ano yung narinig ko? Pinakuha ng batang to si Whitea. Papapatay yata niya si ate niya. Bata, bulag ka ba? Di mo ba nakita ano nangyari kanina? 1-0 beses na mas malakas ang sword aura ngayon. Papagputol katok si Whitea pag pumasok siya. Wala nang matitirang buto. Xiao Hao, little bro. Gusto mo ba talaga ang espada na yan? Sige, kunin mo. Hindi ka masasaktan yan. Sige, dahil gusto mo Xiao Hao. Ako na ang kukuha para sa'yo. Okay lang ba, Hao? Relax lang. Wow! Ang ganda pa ng babae, sayang talaga. Imposible yan, sword aura. Walang tama si sword aura sa kanya. Nagkakamali ba ako ng kita? Iniiwasan siya ng sword aura. Bakit ganon? Baka nirekognisa siya ng espada. Kiathe, swerte lang yan, ako naman. Grabe, mas malala pa ito sa nauna. Tol, okay ka lang ba? Swordy, sumama ako kasi gusto ng kapatid mo. Huwag mo akong saktan, ha? Nakuha ko na talaga. Xiao Hao, nakuha ko na. Anong nangyayari dito? Xiao Hao, eto na ang espada mo. Ayos yan. Lakad na tayo. Wala na tayong dapat panoorin dito. Susunod na, kuninin pa ang 7 words sa school. Kasama ng espada ko. Siyam na lahat, isa na lang kulang. Medyo mahirap to. Ate, tara na. Bye-bye, Whitea. Ano ba siya talaga? Hindi yung bata ang nag-utos kay Whitea. Alam na niya agad ang mangyayari. Libo-libong taon nang nakabaon ang espada sa school. Pinaalis lang ng isang hilaw na babae. Parang bunot ng labanos. Ha. Kuya, mahal kong kuya. Ang tagal nating di nagkita. Pareho ka pa rin, inosente at cute. Napukaw mo ang paghihiganti. Bukod sa'yo, sino pa ba? Kaya mong gisingin ang punong-puno ng galit na espada. Galit kayong lahat sa akin at sa mga traidor. Ganito ka-obvious na pain, di ka pa rin makatiis. Lahat ng White Dragon Guards, makinig. Target, Supreme Academy ng Great Xia Federation. He. Sumama sa akin. Sasalubungin na natin ang pagbabalik ng ating haring itim na dragon. He. Kuya. Di ka na makakatakas ngayon. Uy, balik na si Whitea. Kumusta ang araw mo sa Dark Grassfield? Ano nang natapos mo? Eya, sumali ka sa laban ng seniors. Dala mo pa kapatid mo at batang di kilala. Bawal yan, labag sa patakaran. Tungkol sa misyon ni Thi. Mukha kang walang nakuha. Baka bumalik ka na namang luhaan. Teacher, natapos ko na talaga. Tingnan niyo po, hindi makapaniwala. 1-0, 0-0-0. Baka lagpas 1-0, 0-0-0 pa to. Nahanap mo ba pugad ng mga halamang gamot? Nakuha mo ba ang buong pugad ng mga halamang gamot? Ang galing talaga ni Bailing. Hindi niya pinayagan na ma-expel si Baiya. Paano ko ba gagamitin ang furnace na to? Haha, ayos, Baiya. Ngayong pagkakataon, napahanga mo talaga ang guro. Mukhang malaki ang naitulong ng kapatid mo sa'yo. Magaling si Xiaolin at Xiaohua. Ngayong tapos na ang misyon. Sundin natin ang patakaran. Kailangang i-replenish ng Academy ang mga Qianhon grass na ito. Kung kailangan agad, bilangin mo isa-isa ngayon. Ayusin mo ng maayos. Personal mong dalhin kay Alchemist Lee sa workshop no 3. Kailangan ikaw mismo ang magbigay. Ilagay sa record. Kapag may kulang umali, ikaw ang mananagot. Opo, guro. Isa pa, dahil paulit-ulit kang nadedelay sa mga misyon mo noon, malubha mong naapektuhan ang research. Kaya bilang kabayaran at parusa, kailangan mong mangalap ng 20,000 na pangil ng split-tooth wolf sa loob ng 1 buwan. 20,000. Hindi naman yata posible yan. Baka nga kulang pa sa 1-0, 0-0-0 wolf sa Dark Grasslands. Hindi man delikado ang misyon na to, pero nakakainis talaga. Haha, pag-isipan mong mabuti.
Pag hindi natapos, sarili mong problema yan. Opo, guro. Sige, dalhin mo na ang Qianhun Grass. Hawakan mo ng maayos ang task scroll. Nakakainis. Guro, si Baiya. Talagang natapos niya. Sunod na. Matagal ko nang inalagaan ang prutas na ito ni Baiya. Malapit na itong mahinog, hindi pwedeng magkaproblema ang pag-ani. Si Bailing ang pinakamalaking sagabal. Kailangan alisin. Si Baiya, pansamantala hindi pa pwede galawin. Hintayin ko muna. Pero sobrang sikat na ni Bailing sa batch na ito. Makakagulo siya sa plano ko. Hindi ba gusto niyang tulungan kapatid niya? Gawin nating hindi na niya matulungan. Guro, ibig niyo bang sabihin? Sa academy, taon-taon may mga talent na aksidenteng namamatay. Pagkapatalo sa arena, pagka-crash ng Secret Realm, atake mula sa malalakas na kaaway sa missions. Maraming paraan. Sia Olin, Sia Uwa, nandito na ako. Ate, anong nangyari? Na-check ba ang Qianhun Grass? Ha, at nagulat ang guro, pero binigyan na naman ako ng bagong task. Kailangan daw, mangalap ng 20,000 split-tooth wolf na pangil sa loob ng isang buwan. Dahil daw di ko natapos ng maayos ang nakaraan kong tasks. Isang buwan, 20,000 daw. Malinaw na pinapahirapan lang ako. Hindi man delikado, pero imposibleng matapos. Aba, hindi na maitago ang tunay niyang motibo. Una, pinapahirapan ka lang. Ngayon, imposible na talaga ang task. Nakikita niya nakagustuhan sa physique ni Baiya. Lin Hao, si Liang Xiong. Pakiramdam ko may balak siya. Ate, ganun kadelikado mission mo. Hindi ba? Huwag mo na siyang pansinin. Esan, hindi ako takot habang andito si Xiaohua. Ate, maghanda ka na muna. Pupuntahan ka namin mamaya. Sige, Xiaohua. Xiaolin, una na ako. Kailangan ko na talagang matutunan agad. Bailin, alam mo ba totoong pagkakakilanlan ni Lin Hao? Parang siya ang Black Dragon King. Noon di pa ako naniniwala. Totoo pala, bumalik na siya ngayon. Hindi siya patatawarin ni White Dragon King Ichen. Anong magagawa natin? Baka makatulong ang scroll na ito. Ang weird lang. Bilang summoner, nasumon mo mismong kanyang kamahalan. Yung Soul Weapon Secrets War technique na nasa scroll. Sakto para sa'yo. Bilang contract partner ng kanyang kamahalan, kaya mong matutunan ang secret technique. Pansamantala kang magiging isa sa mga espada ng Tenshin Sword Array. Makakatulong ka sa kanya ng malaki. Pag nabuo ang Sword Array, kaya niyang makuha ng agaran ang 20 ng lakas niya ulit. Yung peak power niya, pwede niyang pangharapin lahat ng panganib. Ayos yan. Pero Bailin, kailangan mong maintindihan, bilang Sword Shadow, ikaw ang pinakakitang target. Pwedeng masira ang kaluluwa mo totally. Kahit alam mo yan ang kapalit, handa ka pa rin ba matutunan? Buhay ko, siya nagligtas. Ate ko, siya din nagligtas. Noon pa sinabi ko na yan. Sa mundo ko, kasama siya. Kung hindi ko kayang tumabi sa kanya, at tulungan siya kahit kaunti lang, ano pang silbi ng pangako ko noon? Pero sobrang hirap talaga. Salamat sa pagod mo. Nakakapagod. Nag-aalala si Lin Hao sa akin. Ngayon lang siya nagkaganoon. Hay, hindi naman. Ayos lang, responsibilidad ko ito. Masaya akong makatulong sa'yo. Tuwang-tuwa ako. Gawin mo lang kung kaya mo. Walang pilitan. Esan. Ito ang inaasahan ng Tenshins. Makakakuha tayo ng sapat na contribution points. I-exchange natin lahat. Kunin na ang mga task. Ding, task accepted. Ding, tagumpay ang pag-accept. Ding, anong nangyayari dito? Sira ba yung machine? Si Bailin yun. Bakit? Anong ginagawa niya? Grebe. Kinuha niya lahat ng tasks sa Dark Grasslands. Mahigit 1,000 tasks. Seryoso ba? Baliw na ata siya. Kaklase, Bailin. Alam mo ba ginagawa mo? Ganyang dami ang task sabay-sabay? Imposible tapusin yan. At saka, maraming tasks na magka-conflict o may time limit. Ginugulo mo ang task system. Guro, alam ko ang rules. Tatapusin ko lahat on time. Kung hindi man matapos, handa akong tanggapin ang parusa. Pero ang sabi niya, matatapos niya raw. Kung ni isa walang matapos, yung penalty, millions ang utang niya. Habang buhay magtatrabaho dito para bayaran yan. Ay naku, tingnan mo, itong mission na linisin ang 1,000 taong puno. 10 taon na di pa rin natatapos. Mga teachers, kahit grupo, di kaya tapusin. Pati yan kinuha niya. Akala niya yata, dahil lang may espada siyang may pulang glow, invincible na siya. Sinolo niya lahat ng missions. Paano naman kami na tunay na kailangan ng points? Sinadya niyang ipitin kita. Napakagulo talaga. Walang takot si Bailing. Akala niya ganun kadali ang makakuha ng contribution points. Gusto niya sigurong kunin yung 7 ancient swords. 50 B points bawat isa. 7 piraso, 350 B points. Impossible. Ay, okay lang na mataas ang pangarap ng kabataan. Pero, sobrang ilusyonado niya. Ang Twisted Ancient Tree ng Dark Grasslands. Uwang ng mga ugat ay sumasaklaw sa kalahati ng dungsyon. Sobrang hirap patayin. May mental pollution at summoning skills pa siya. Kami pa nga, mga luma dito, tulungan na talaga noon. Pansamantala lang naming napaalis yun. Di nga namin napatay, tapos siya, baguhan pa lang. Parang suicide mission yan. Hahaha, swerte ko, hanap ko pa naman ng tamang dahilan para mawala siya ng di halata. Siya na mismo gumawa ng tadhana niya. Malapit nang maging mature si White Fang. Sakto ang timing. Kailangan kong ayusin muna sa Shadow Meadow. Uy, dumating na ang master ng mga quest. Tabi-tabi muna tayo guys. Huwag hadlangan ang delivery niya oh. Ayoko mag-quest. Ate Bea,
Ngayon, kailangan isama ka ng kapatid mo sa laban sa Twisted Ancient Tree. Takot ka ba? Eileen, alam kong malakas ka. Pero estudyante ka pa lang. Hindi mo kayang kalabanin yung Twisted Ancient Tree. Itigil mo na mga quest mo ngayon. Sayang man ang ilang contribution points. Pero mas okay na kaysa mamatay ka. Salamat sa paalala. Pero may plano ako. Hay, layo-layo tayo. Huwag padadakip. Gusto kong makita paano nila harapin ang 3 demon na yan. Go. Grabe. Isang bagsak, isang grupo agad. Anong skill yun? Bakit ang lakas ng batang to? Ilagay ng kaunting kidlat. Ang laki ng coverage ng Thunderstrike. Hindi ba naubos ang spiritual energy niya? Grabe. Sobrang lakas. Ang galing mag-control. Tao ba talaga to? Isang batang lalaki lang yan. Sino ba talaga siya? Diyos ko, parang nagpa-farm ng Dungshon. Hindi to farming, demolition na to. Dati, super careful kami mag-party sa Shadow Meadow. Pero madalas pa rin mates. Kung ikukumpara mo sa kanya, parehas ba yung nilalaro natin? Ngayon, sino pa magsasabing papatayin lang siya doon? Sa bilis niya, baka matapos nga ang 1,000 panandang pandagdag quests. Binabawi ko na sinabi ko dati, hindi pala ito imposible. Ganito pala kadali sa kanya. Parang naglalaro lang siya ng rules mismo. Di ordinaryong estudyante ito. Baka nga hindi siya tao. Dapat i-report agad sa DN at Elder Council. Haha, iulat agad. Tingnan niyo siya. Nag-aalala ba siya kung i-report natin? Obvious na walang pak kung makita ang lakas niya. Ang wish ko lang, wag sana siyang maging threat sa academy. Susundan pa rin natin siya. Sa unahan, teritoryo na ng Twisted Ancient Tree. Yan, alis muna tayo, baka madamay pa. Ang laki ng puno. Seed ng Star of Disaster Flower at Rotting Vine. Tapos meron pa yung nakatago. Alahnan. Si Kinzeng, hindi siya bagay sa Daoding Authority. Sayang, puro reject lang naman. 8. Yuha. Lumabas ka na, duwag. Hahaha, White Fang, mahal kong White Fang. Sa wakas, nandito ka na. Tingnan mo handa ng teacher para sa'yo. Gusto mo ba? Specially pinaghanda ko ng warm aroma para sa'yo. Para mas maging enthusiastic ka. Hahaha, ayan na. Yung wholesome spirit body niya, kusang naglalabas ng spiritual charm sa gitna ng gamot at panganib. Automatic na siyang nag-react. Ang ganda ng resulta. Hahaha. At ikaw naman, Bailin, lagi kang sumisira ng plano ko. Ngayon, papanoorin kitang mabuti. Tingnan mo paano mag-improve ate mo. Pag namatay ka, si Baiya na ang sunod. Liang, Kuya Liang, walang hiya ka. Kuya Liang. Ang daldal mo naman. Hehe, sa domain ng 3 demon na to, Los may trap pa ako. Parang ka ng isdang hulog sa balde. Bending spirit chains. 3 demon. Sakal siya. Mamatay ka na. Ano? Unstoppable palm wave. Kumalat. Impossible. Yung poison palm ko. Akala ko pa naman malakas ka. Nakukuha na ang energy ng Twisted Ancient Tree. Current power restored to 4 na po. Ano ka bang klaseng nilalang? Tapos ka na ba? Huwag mo akong patayin. Prof ako ng Academy. Ako, nakakatawa ka. Prof ako ng Supreme Academy. Ang tagal kong pinaghandaan to. Bakit ganito? Na-save niya na naman tayo. Lumaki na si Hao, ang gwapo niya na. Na-clear na ang love disorder. Mabilis nang gagaling. Di pa fully recovered. Ah. Ate, ikaw. Ano? Detected. Ultra pure wholesome spirit body. Source spiritual energy at strong positive emotions infused. Restoration rate biglang taas. Current recovery at 80.